Nagpunta si Hanbit sa kubo ni Hunter Rickner upang kumuha ng pagsusulit sa pagpana na dapat ay imposible para sa isang baguhan. Kahit si Yan Wo ay kinabahan, dahil ang panuntunan ay simple ngunit matindi. Makakuha ng 200 puntos sa 30 pagpana gamit ang mahinang kagamitan. Nang ipukul ni Hanbit ang kanyang unang palaso, lubos itong sumable, na tila dumating lang siya rito upang ipahiya ang sarili. Ngunit pagkatapos, mabilis na nagbago ang kapaligiran. Ang sumunod niyang mga pana ay nagsimulang tumama, isa-isa, at bago pa man maintindihan ng sinuman ang nangyayari, nagsimulang tumama si Hanbit sa gitna ng target tulad ng isang veterano. Ang tila isang walang pag-asang hamon ay biglang naging isa pang sandali kung saan pinatunayan ni Hanbit na siya ay mas mapanganib kaysa sa inaakala. Ang dahilan ay, ang ating bayani, si Kang Hanbit, ay nakaligtas sa isang digmaan laban sa mga halimaw ng mundo. Matapos ang isang pinaghirapang labanan at pagkatalo sa kanila, tuluyan na siyang binawian ng buhay, ngunit ipinakita na nagbalik siya sa simula, sinapian, at muling isinilang ng kabuuang 55 beses. Lahat ng ito ay sanhi ng Diyosa na nagpatawag sa kanya sa mundo at patuloy siyang ibinabalik, gaano man kahirap ang kanyang naging wakas. Sa pagkakataong ito, pinupuri siya ng Diyosa dahil mas matagal siyang nakatagal kaysa sa ibang pagkakataon. Nang marinig siya ni Hanbit, nagalit siya, ngunit ang nakakainis na Diyosa ay simpleng nagtanong kung dapat ba siyang muling isilang, dahil matagal na rin, ngunit sumagot si Hanbit ng galit habang nagngingit-ngit ang ngipin, na binabanggit na siya ang sanhi ng kanyang mga problema. Siya ay sumusubok na alalahanin kung kailan siya napunta sa dimensyon, ngunit hindi niya magawa dahil matagal na itong nangyari. Noon, ipinaalam sa kanya ng Diyosa na hanapin si Erfurt at iligtas ang mundo, at mula noon, namatay na siya ng ilang beses, tanging upang buhayin muli siya ng Diyosa sa iba't ibang paraan at harapin ang halos parehong kapalaran. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, sa huli, wala siyang nakitang pahiwatig kung ano talaga si Erfurt. Dahil sa pagkabigo, sumisigaw si Hanbit sa Diyosa, ipinapalam dito na hindi na niya kayang magpatuloy at dapat niyang hanapin mismo si Erfurt. Gaya ng dati, sinabi niya rito na imposible para sa kanya dahil ang paggawa nito ay magreresulta sa pagkasira ng mundo. Bilang tugon, sinabi niya rito na mababaliw siya bago pa mangyari yun, ngunit hindi siya naiintindihan ng Diyosa. Dahil palagi niyang sinisigurado na gumagana ng maayos ang kanyang katawan at isip tuwing siya'y lumalabas. Sa puntong ito, napagtanto ni Hanbit na walang saysay ang pakikipagtuwiran sa kanya. Ngunit kahit inaamin niyang tama ito sa pag-aayos sa kanya, ang alaala ng matinding paakit na naramdaman niya tuwing siya'y pumanaw ay laging malinaw na bumabalik at bumabagabag sa kanyang isipan, at ang naipong trauma ay nagtulak sa kanya ng lampas na sa kanyang kakayahang magtiis. Gaya ng dati, tinanong niya ito kung hindi pa ba sila dapat maghanda para sa susunod na yugto at kung aling bahagi ang pipiliin niya, ngunit sumigaw ito sa kanya, iginigiit na tapos na siya. Doon niya inihayag na nagbibiro lang siya at pinuri siya sa paggawa niya ng kanyang buong makakaya sa papel na itinalaga sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam niya rito na karapat-dapat na siyang bumalik sa kanyang orihinal na mundo. At nagulat siya dahil paulit-ulit siyang nabigo sa lahat ng siklo na iligtas ang mundo. Doon, ibinunyag niya na mas mahalaga ang proseso kaysa sa resulta, kaya huwag na niya itong intindihin. Nang hindi nagtatagal, nagpakawala siya ng mahika sa kanya upang ibalik siya sa kanyang orihinal na mundo. Ngunit si Hanbit, na hindi pa handa, ay sinubukan siyang pilitin na sagutin ang maraming tanong na bumabagabag sa kanya. Ngunit gaya ng dati, hindi nakikinig ang nakakainis na Diyosa, at sinabi niya sa kanya na lahat ng kanyang naipon ay magpapakita bilang isang napakalaking kapangyarihan. Si Hanbit, na labis na naiinis sa kanya, ay sinigawan siya. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na may inaasahan siyang magagandang bagay mula sa kanyang orihinal na mundo, at pagkatapos noon, ibinalik na siya. 18 buwan pagkatapos bumalik sa Korea, isang umaga ay nagising si Hanbit at napansin kung paano unti-unting bumabalik ang kanyang dating buhay. Nakita niyang umalis na ang kanyang ina para magtrabaho, kaya tinitigan ni Hanbit ang kanyang unipormeng militar, na nakuha niya matapos makumpleto ang kanyang pagpapatala sa hukbong Koreano. Naiinis siya dahil mabilis na lumipas ang karanasan dahil sa dami ng beses na ginawa niya ang katulad na bagay sa ibang dimensyon ng paulit-ulit. Kahit na ito na ang kanyang ika-6 na tungkulin, nagrereklamo si Hanbit kung gaano kahirap ang umangkop sa modernong buhay, at sinisisi niya ang Diyosa.
Ngayon na sa wakas ay nakakuha na siya ng internship, iniisip niya kung gaano siya katagal magtatagal, kaya napansin niya na babalik siya sa paaralan upang maghain ng leave of absence na may kaugnayan sa trabaho. Gayunpaman, nararamdaman niyang walang katiyakan ng buhay, at habang nagpapaliban siya sa kanyang mga problema, nakatanggap siya ng text mula kay Yeonwoo, na nag-aya sa kanya para uminom. Tapat na tinanggihan ni Hanbit ang ideya, kaya niloko siya ng kanyang kaibigan, tinawag siyang duwag. Hinayaan na lang ni Hanbit iyon dahil tinulungan siya ni Yeonwoo noong nasa serbisyo militar siya, na nangyari pagkatapos siyang pabalaykan sa Korea. Tiningnan niya muli ang mensahe at napagtanto niyang nagbibiro lang pala si Yeonwoo, at gusto pala nitong bigyan siya ng regalo sa pagtatapos ng serbisyo. Naging seryoso si Hanbit, at humingi siya ng mga detalye at sa huli ay nakipagkita siya rito. Nagkita sila sa isang cafe, at si Yeonwoo, na kanyang nakatatanda sa serbisyo militar, bagamat 5 taon ang mas bata, ay tiningnan siya. Nang hindi nagpatumpik-tumpik pa, mausisang nagtanong si Hanbit tungkol sa regalo, ngunit sinabi ni Yeonwoo na dahan-dahan lang. Hindi nag-aksaya ng oras ang Makong at naghanda ng umalis, kaya diretsyong sinabi ni Yeonwoo sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang card, na sinasabi niyang galing sa larong tinatawag na record project. Tinawag niya itong membership card na magagamit niya upang makuha ang kagamitan para makapaglaro siya nito sa bahay. Inilahad niya ang card, tinawag itong regalo niya, at sinabi kay Hanbit na kunin ito, at nagkakahalaga ito ng halos $500. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Hanbit at ipinaalam kay Yeonwoo na kakahanap lang niya ng trabaho, kaya masyado siyang magiging abala para maglaro. Pagkatapos ay ipinaalala niya kay Yeonwoo ang kalagayan ng kanyang pamilya at kung paano siya posibleng kumuha ng pangalawang trabaho. Nang malaman ni Yeonwoo na ang prioridad ni Hanbit ay kumita ng pera, tinukso niya ito dahil sa kawalan ng anumang uri ng romansa sa kanyang kaluluwa. Nainis si Hanbit, na napahawak sa buhok ni Yeonwoo habang tinatanong kung ang romansa at paglalaro ay makapaglalagay ng pagkain sa lamesa. Nagpatuloy si Yeonwoo sa pagsisiwalat na si Hanbit ay maaaring kumita ng pera na singlaki ng 75,000 mula sa paglalaro ng record project, at agad na narinig ito ni Hanbit, umupo siya at mabilis na nakinig. Pagkatapos ay ipinagbigay alam ni Yeonwoo sa kanya ang tungkol sa Team Zero, ang kumpanyang nasa likod ng record project, at kung paano nakasaad sa testamento ng tagapagtatag ng kumpanya, si Michael Welton, na ang lahat ng karapatan sa kumpanya ay ipapasa sa taong unang makakatapos ng laro. Inihayag ni Yeonwoo kung gaano nakatanyag ang laro at kung paano lumobo ang halaga ng pera sa laro. Ipinakita niya kay Hanbit ang takbo ng uso at kung paano hindi lang mga gabay sa paglalaro ang ibinebenta, kundi pati na rin ang malalaking kumpanya ay namuhunan upang bumuo ng kanilang mga estratehikong pangkat sa laro. Pinag-isipan nito ni Hanbit, at dahil kilala niya kung sino si Michael Welton, pumayag siyang tanggapin ang alok. Gulat at masaya, tinanong siya ni Yeonwoo kung dapat na silang dumiretso sa event zone kaagad. Ilang sandali lang, pagdating sa lugar, nakita ni Hanbit kung gaano karami ang tao at nagreklamo siya, ngunit sinabi ni Yeonwoo sa kanya na hindi naman kasing grabe ang sitwasyon nila kumpara sa Europa at Estados Unidos. Hinawakan ni Yeonwoo sa kwelyo si Hanbit at inakay siya palabas papunta sa kung saan nila makukuha ang gabay para sa mga baguhan. Doon, sinabi niya kay Hanbit kung gaano kahirap ang laro para sa mga baguhan, kaya isang adventurer ang sumulat ng gabay partikular para sa mga nagsisimula, at dahil sa gabay kaya hindi pa siya sumusuko. Matapos siyang pakinggan, tiningnan ni Hanbit ang nilalaman ng libro at nadismaya sa mga nakita niya rito. Nagtaka si Yeonwoo kung may problema, ngunit noong sandaling iyon ay bumulong ang Diyos sa kay Hanbit, pinapaalalahanan siyang malaki ang inaasahan niya mula rito, at nagtaka si Hanbit kung bakit nasa libro ang quest para hanapin si Erfurt. Naalala niyang ang ibig sabihin ng Diyosa ay babantayan siya nito, nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit nang makita ang quest sa Erfurt sa libro, napagtanto niya na wala itong intensyon na palayain siya mula pa sa simula. Nagalit si Hanbit at ginusat ang libro, at si Yeonwoo, na nag-aalala, ay nagtanong kung bakit siya seryoso. Ikinaway siya ni Hanbit at tinanong kung may alam siya tungkol sa Team Zero. Sinabi sa kanya ni Yeonwoo ang tungkol sa bunsong anak ni Michael Welton, ang kasalukuyang kinatawan ng kumpanya, at sinabing yun lang ang alam niya tungkol sa kanila dahil lihim ang lahat ng miyembro ng kumpanya. Naghinala si Hanbit at naghinuha na may koneksyon ito sa Diyosa. Pagkatapos ay nagtaka siya kung bakit ito kailangang nasa isang laro. Sa huli, ang mundong pinadalhan sa kanya ay napakatotoo.
kung saan siya nakaramdam ng pagkasuklam sa pagpatay sa kanyang unang biktima. At nang nawala ang buhay niya, ngayon ay nagtataka siya kung tama bang bumalik siya sa isang lugar. Ngunit kung gagawin niya ito, sa wakas ay matatapos na niya ang kanyang sakit. Pagkatapos ay tinanong niya si Yeonwoo kung gaano katagal bago dumating ang gamit, at sinabi ni Yeonwoo sa kanya na sa loob ng halos 2 oras. Kinuha niya ang telepono ni Hanbit at inayos ang pamamaraan. Ipinilit din niya na bayaran nila ang naiuping guidebook. Nang matapos yun, umalis sila sa tindahan at nagpaalam si Yeonwoo kay Hanbit. Ilang oras pagkaraan, dumating ang package, at tinawag ito ni Hanbit na isang mamahaling console. Sinuri niya ang mga kagamitan bago niya nilock ang kanyang pinto, napansin na matatagalan pa bago umuwi ang kanyang ina. Kaagad pagkatapos, sinuot niya ang console at inilubog ang sarili sa mundo ng laro. Agad-agad, iniskan siya ng laro, at napansin niyang mas malapit sa totoong katawan ang pakiramdam ng kanyang avatar kaysa sa inaasahan niya. Sinubukan niyang i-edit ang kanyang hitsura, ngunit napagtanto niyang hindi lumalabas ang window ng settings, kaya tinawag niyang marupok ang laro, sa kabila ng pagiging popular nito, at sinubukang i-reboot muli ang laro. Sa gulat niya, nabigo ito at ipinabatid sa kanya na umiiral na ang kanyang karakter. Habang nag-glitch ang laro, isinumpa ni Hanbit ang Diyosa dahil alam niyang kasalanan niya ito, at paglabas niya sa lungsod ng daungan, Edlan, napansin niyang matagal na. Sinuri ni Hanbit ang sarili sa isang kalapit na salamin, at nagulat siya na pareho pa rin ang kanyang hitsura mula sa huli niyang regresyon. Nagtataka siya kung ito ba ay isang tahimik na mensahe mula sa Diyosa, na nagsasabing magsimula siyang muli. Bigla, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Loafer na humihiling na i-add siya bilang kaibigan, at nang i-click niya ang profile ni Loafer, lumabas ang game avatar ni Yeonwoo, at nararamdaman ni Hanbit na siya ngayon dahil sa kanyang marangyang kasuutan. Tinanong naman ni Yeonwoo kung bakit niya inayon ang sarili para maging katulad ng tunay niyang hitsura sa buhay, ngunit nahihiyang sumagot si Hanbit na ganoon lang ang nangyari. Gayunpaman, tinanong ni Yeonwoo ang kanyang palayaw, at nagulat si Hanbit dahil hindi niya alam ito. Ngunit sa patnubay ni Yeonwoo, nalaman niyang siya ay si Black Dragon. Naiinis, hinawakan niya si Yeonwoo at hiningi kung paano ito babaguhin, ngunit pinagtawanan siya ni Yeonwoo, bago sabihin dito na imposibleng mangyari iyon. Dahil dito, labis na nagalit si Hanbit, kaya ibinunto niya ito sa kanyang kaibigan, ngunit sinabihan siya ni Yeonwoo na tingnan ang kanyang mga notification. Nang gawin ni Hanbit ang sinabi, nakakita siya ng pop-up na nagtatanong kung gusto niyang i-broadcast ang kanyang gameplay sa stream ni Yeonwoo. Ipinaliwanag ni Yeonwoo ang mga tuntunin at pinag-usapan ang paghahati ng kita ng 50 hanggang 50. Nang marinig niyang makakakuha siya ng 60% kung magaling silang maglaro, tinanggap ni Hanbit ang kasunduan, at agad na nag-leave si Yeonwoo. Doon, ipinakilala niya si Hanbit sa kanyang mga manunood, sinasabing sasama ito sa kanya mula ngayon at nangako sa kanila na makakakita sila ng maraming kawili-wiling bagay. Ang mga tagahanga ay nagsimulang biruin si Hanbit dahil sa hindi magandang pagpili niya ng palayaw, at napaikan siya, ngunit pinakalma siya ni Yeonwoo at pinaalalahanan siya tungkol sa kanilang layunin. Habang kinukulit nila si Hanbit, ipinapakita ni Yeonwoo sa kanya ang paikot-sikot sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanyang tingnan ang mga rekomendasyon ng kasanayan, na nag-iskan sa manlalaro at nagre-rekomenda ng humigit kumulang 3 kasanayan na nababagay sa kanila. Ang mga kasanayan ay sumasaklaw mula sa mahika hanggang sa paggamit ng espada, at nagtataka si Hanbit kung ang mga teknik na natutunan niya sa kanyang 55 cycle ay ipinatupad sa record project bilang mga kasanayan. Dahil doon, kinlik niya ang kanyang profile, interesadong makita ang kanyang skill at isang maliwanag na ilaw ang suminag mula rito, na nagpabigla hindi lang kay Yeonwoo kundi pati na rin sa mga manunood. Agad na nagbigay ng negatibong komento ang mga manunood tungkol sa pagpili ni Hanbit ng skill, na may ilan pang ang nag-report sa kanyang account. Nagulat, tinanong siya ni Yeonwoo kung paano niya nakuha ang mga iyon, at sinabi ni Hanbit na hindi niya alam. Hindi lang yun, ngunit hindi rin siya sigurado sa kung ano ang kanyang pinagsasabi at kung paano gumagana ang sistema. Sa maraming katalog na nakalista, pinili ni Hanbit ang Magic, at ito ang nagpagalit sa mga manunood na pakiramdam nila ay naglalaro lang siya para sa saya. Nalilito, tinanong niya si Yeonwoo kung basura ba ang Magic dahil sa kanilang reaksyon. Pero sinabi ni Yeonwoo sa kanya na ang pinakamahalagang bagay sa larong yun ay ang kasanayan, at kung ikukumpara sa ibang kasanayan, napakahirap bumuo ng kasanayan para sa mahika.
Sa kabila ng paglabas ng isang icon ng bituin, kapag na-maximize na ang kasanayan, hindi masusuri ang pag-unlad nito. Sumasang-ayon ang mga manunood kay Yeonwoo, at mayroong bumoto sa kanilang mga komento, naniniwala na iiyak si Hanbit sa galit at si Suko pagkatapos gumamit ng parehong spell sa loob ng 2 buwan. Nang makita ang mga komento, naalala ni Hanbit nang may nangyaring katulad nito at kung paano naging mahirap para sa kanya ang matuto ng mahika noon sa kabilang dimensyon, kung kaya't napakahalaga kung kanino niya ito natutunan, kaya tinanong niya si Yeonwoo kung mayroon bang maestro na magtuturo sa kanya ng kasanayan sa mahika. At nagulat si Yeonwoo, nagimbal sa galit ang mga komento, ngunit pinakalma sila ni Yeonwoo at ipinaliwanag sa kanya na pagkatapos ng matagumpay na pagkumpleto ng quests, ginagantimpalaan ng laro ang mga manlalaro ng mga libro na nagpapahintulot sa kanila na matuto kaagad ng mga kasanayan. Tungkol naman sa mga NPC, mayroon silang matataas na antas ng AI ngunit hindi sapat ang taas upang aktwal na magturo ng mga kasanayan. Nang malaman ang tungkol sa mga skillbook, sinabi ni Hanbit na naging maginhawa ang mga bagay, hindi tulad nung isa sa kanyang mga ikot kung saan mayroon siyang master na sinanay siya ng todo. Mapagmasid na sinabi ni Hanbit sa kanila na pumunta sa tindahan ng pangkalahatang bilihin, at ikinagulat ni Yeonwoo kung paano niya alam ang tungkol sa lugar. Sinabi ni Yeonwoo sa kanya na maaari silang kumuha ng salamangka ng katangian ng apoy mula kay Yulyo, ang pangkalahatang mangangalakal. Nang marinig ang pangalan nito, tinawag ni Hanbit si Yulyo na pangit na manloloko matapos malaman na gusto ni Yeonwoo na kumuha sila ng aklat ng salamangka mula sa mangangalakal. Siniraan ni Hanbit ang kawawang mangangalakal, na para sa mga tagahanga ay napakatigas magsalita. Hindi lang yun, sinabi ni Hanbit kay Yeonwoo na mas ililigtas niya ang 1,000 won kaysa kay Yeonwoo kung pareho silang nalulunod. Gayunpaman, sabi ni Yeonwoo na dapat silang pumunta sa tindahan ni Yulyo para sa salamangka ng katangian ng apoy, ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Hanbit. Sa halip, nag-scroll siya sa kanyang screen at nakita ang larawan ni Asvel, ang dating guro niya sa salamangka. Kaya tinanong niya si Yeonwoo kung kilala nito ang babae. Agad na hinala ni Yeonwoo na gusto ni Hanbit ang babae dahil sa ganda nito, ngunit iginiit ni Hanbit na napakagaling nito. Tulad ng dati na matyaga, ipinaliwanag ni Yeonwoo kung paano si Asvel ay isa lamang quest NPC na nandaraya at nagnanakaw at sa huli ay napipigilan, hindi na muling nakita. Ipinaliwanag niya na dahil sa magandang disenyo ng karakter nito, nakatanggap ang kumpanya ng maraming kahilingan na magdagdag ng ruta para sa kanya, ngunit hindi naging ayon sa gusto nila ang mga pangyayari. Si Hanbit, na kasing tigas ng ulo tulad ng dati, ay pinutol siya at sinabing dapat niyang patunayan na mali siya, kaya iginiit niyang pumunta sila kay Asvel. Ang mga manunood ay nainis sa kanya dahil sa kanyang pagiging matigas ang ulo. At nang mapansin niya ito, nagpasya siyang sundan ang kanilang ruta sa pamamagitan ng pagpunta kay Yulyo tulad ng gusto nila. Matapos siyang mapanood na magbago, nagpasya silang magpustahan na pasasayawin siya kung mali siya tungkol kay Yulyo, at tahimik siyang sumang-ayon. Habang inuutusan niya si Yeonwoo na sumunod sa kanya, nalito si Yeonwoo dahil sa daan na tinatahak niya, ngunit tinawag ito ni Hanbit na shortcut. Nagulat na alam ni Hanbit ang ruta, tinanong niya ito kung ito ang kanyang unang beses, ngunit tinawag ito ni Hanbit na pakiramdam lang. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating sila sa tindahan ni Yulyo, at nang makita ito, nagalit si Hanbit habang naaalala kung paano siya pinilit ni Yulyo na manatili sa isa sa kanyang mga nakaraang siklo. Dahil sa pagtataka, tinanong niya si Yeonwoo tungkol sa level ng interaksyon ng mga NPC, at sinabi ni Yeonwoo sa kanya na ang mga NPC ay napakalaya, na batay sa pakikipag-ugnayan ng manlalaro sa kanila. Maaari nitong maapektuhan ang kanilang pag-usad sa laro. Mula sa mga manunood, nalaman din ni Hanbit kung paano tuluyang na-block ang mga quest ng ibang manlalaro at kinailangan nilang burahin ang kanilang mga karakter. Galit na galit, padabog na pumasok si Hanbit sa tindahan at dumiretso kay Yulyo. Pagkatapos, hinawakan niya ang kwelyo nito bago tanungin kung ginagawa din niya ang parehong gimmick, pagkatapos ay tinawag niya itong isang walang kwentang tao na hindi na matutuwid. Si Yeonwoo at ang iba pa sa chat ay nagulat nang makita si Hanbit, at ipinagbigay alam nila kay Yeonwoo na may iba pa na paparating. Nagtataka si Yulyo kung bakit siya akusahan ni Hanbit. Sa bandang huli, dumating siya para bumili ng libro ng salamangka, kaya nagmamakaawa siya kay Hanbit na pakawalan siya. Ginawa ni Hanbit ang sinabi, at sinabi ni Yulyo sa kanya na nabenta na ang huling libro ng salamangka, ngunit maaari niya siyang ipakilala sa ibang tindahan kung gagawin niya ang isang pabor.
Ipinaliwanag niya na may magnanakaw na pumasok sa kanyang tindahan habang siya ay umiidlip, at pinaghihinalaan niyang ito ang kanyang karibal na mga ngalakal, si Asvol. Tinanong niya si Hanbit kung tutulungan niya siyang hulihin ang magnanakaw, at kaagad, lumitaw ang quest. Makakakuha siya ng gantimpala kung gagawin niya ang quest, at naniniwala ang chat na talo si Hanbit dahil hindi makakakuha ng gantimpala ang isang manloloko. Samantala, napansin ni Hanbit na si Asvol ang kanyang tunay na tagapagturo ng mahika at tagapagtaguyod. Sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa ilalim niya sa kanyang unang playthrough, binintangan at nakulong. At ito ay isinagawa ni Julio, na nanuhol sa mga sundalo at gumawa ng huwad na ebidensya laban sa kanya. Dahil sa kuryusidad, tinanong ni Hanbit sa kanya hindi lang ang aklat ng salamangka bilang gantimpala, kundi kung ano ang mangyayari sa magnanakaw. Doon, inihayag ni Yonwo na hindi na muling lumilitaw ang magnanakaw pagkatapos nitong makulong. Napagtantong si Asvol ang mananagot sa mga krimen ni Julio, umalis si Hanbit, hindi pinapansin ang sinasabi ni Julio, at dumiretso siya sa mga estante ng lalaki. Doon, ibinuhos niya ang ilang gamit nang hindi nakikinig kay Yonwo, at matapos suriin ang mga ito, inilabas niya ang isang pataka at iwinagayway ito sa harap ni Julio, nagtatanong kung ito ang inaangkin niyang siya ay ninakawan ng. Kaagad, binigyan siya ng sistema ng 500 ginto para sa pagdakip sa manloloko. Ikinagulat ito ng mga manunood nang malaman nilang manloloko si Julio, at ang pag-amin niya rito ay nagpatibay sa kanilang pananaw. Pagkatapos ay iginiit ni Julio na umalis si Hanbit sa kanyang tindahan, pero sinaktan siya ni Hanbit gamit ang kanyang bota, na nagpatamba sa kanya. Ang mga manunood na tumaya na matatalo si Hanbit ay nagsimulang magreklamo, habang ang mga neutral ay ipinagyayabang ang kanilang sabi ko na nga ba na mga komento. Bigla, nakita sila ng isang gwardya at pumasok sa tindahan na nagtatanong kung ano ang nangyayari, at napagtanto ni Hanbit na tapos na siya. Makalipas ang ilang sandali, inaresto si Julio at dinala sa piitan. Habang pinapanood ang paglalahad ng mga pangyayari, napansin ni Hanbit na ito ay ibang-iba sa mga nakaraang siklo, dahil noon ay kailangan niyang malampasan ang mga gwardiyang sinuhulan at ibigay si Julio sa isang taong mapagkakatiwalaan. Saka lumabas ang isang mensahe mula sa sistema, nagpapalam sa kanya na natapos na niya ang nakaraang quest, at makakakuha siya ng bago kapag lumipat na siya sa tindahan ni Asvol. Habang nagtatalo ang mga manunood, nararamdaman ni Hanbit na parang hinihintay ng daloy ng laro ang ganitong pangyayari, kaya't naiisip niya kung dapat ba niya itong ituring na nagkataon lamang. Humanga si Yanwo at tinanong siya kung paano niya nalaman, at si Hanbit, alam na hindi siya paniniwalaan ni Yanwo. Nagpas siyang mag-imbento sa pamamagitan ng malabong pagsisinungaling tungkol sa kung paano siya nakabasa ng katulad na bagay sa isang pantasyang nobela matagal na ang nakalipas, at nagtataka siya kung ang taong namamahala sa laro ay ang may akda ng nobela. Naniwala si Yanwo at tinawag si Hanbit na isang geek, at natuwa si Hanbit na pinag-usapan niya ang mga pantasyang nobela sa buong panahon ng kanyang serbisyo militar. Biglang may nag-donate ng 10,000 isa at agad na pinuri sila ni Yanwo, nagpasalamat at sinama ng tingin si Hanbit. Ang biglaang pagbabago sa enerhiya ng mga tagahanga ay ikinagulat ni Hanbit, na nagpa siya na iwan na lang ang lahat kay Yanwo, habang ginagawa niya ang kanyang kinagalingan. Dahil sa kuryusidad, tinanong ni Hanbit si Yanwo kung lalabas ang tindahan ni Asvol kung pupunta sila sa isang partikular na direksyon. Pero sinabi niya rito na hindi niya alam ang koneksyon ni Asvol kay Julio, at ang pagkakadiskubre nito ay magiging mainit na usapin sa komunidad. Nagtungo sila sa isang tindahan, at napansin ni Hanbit na makakalimutan ng lahat si Julio sa paglipas ng panahon. Itinuturing niya si Asvol na isang mainitin ng ulo at dominante na babae na, dahil kay Julio sa nakaraang siklo, ay pinigil at nagwakas ang buhay sa sunog, kaya itinuturing niya itong isang mahalaga at masakit na alaala. Sa kasalukuyan, kumatok siya sa pinto nito at dumiretso rito, na nagtanong kung sino siya, at sinabing hindi pa niya ito nakita noon. Tinanong niya rito kung hinahanap siya nito, alam kung sino siya, at tiningnan niya ito ng mababa, tinawag itong baguhan, bago tanungin kung ito ang unang beses nito. Doon, inamin niya na nagpakita siya dahil gusto niyang matuto ng mahika mula sa kanya. Umalis siya sa kanyang mesa at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin doon, at tinawag siyang isang nakakatawa, kaya tinanong niya kung bakit niya dapat turuan ng isang bagong tao na tulad niya. Ngunit pagkatapos ay napansin niya na ayon ito sa plano. Tatanggi siya, ngunit salamat sa nangyari kanina, may solusyon siya.
Samantala, nagngangalit ang Chat sa mga tapos ng tauhan na tinatawag siyang mommy, at sa mismong sandaling iyon, pinagmasdan ni Asvel si Hanbit at nagtanong upang kumpirmahin kung siya ay isang itim na dragon. Kinumpirma niya ang hula nito at ibinunyag na pinagbibintangan siya ni Yulio bilang magnanakaw. Sa pagkarinig sa kanya, bamantong hininga siya at tinawag siyang basura, at pinasalamatan siya sa pagliligtas. Siya mula sa gulo. Kinamayan niya ito, at napagpasyahan nilang halata na sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang paligid, alam na naghahanap ito ng aklat ng mahika, ngunit sinabihan siya nito na maghintay at nagtanong upang kumpirmahin kung naghahanap siya ng lunas. Nagulat, tinanong niya ito kung paano nito nalaman ang tungkol doon, at sinabi nito sa kanya na nasa kanyang lamesa ang impormasyon. Doon, nag-alok siya ng tulong upang makahanap ng lunas, at ikinainis niya ito. Kaya tinanong niya ito kung marami itong alam tungkol sa medisina, at sumagot ito ng positibo. Nararamdaman niya ang kumpiyansa nito at tinanong siya para sa pangalan ng sakit na nagiging sanhi ng asul na papayla, na sinamahan ng pagkahilo at pagsusuka. Umamin si Hanbit na hindi niya alam ang pangalan, at kinumpirma niya mula sa reaksyon nito ang dami ng beses na naloko siya ng tinatawag na mga eksperto nang sinubukan niyang maghanap ng lunas, at nauwi lang sa panloloko at nasayang ang kanilang oras. Ngayon, dahil sa paulit-ulit na karanasan, ginulat niya ito sa paglalahad ng mas maraming sintomas at kung paano hindi gumagana ang mga potion. Nagulat, kumapit si Asvel sa kanya, nagtatanong kung alam niya ang sakit, at sinabi niya rito na wala itong pangalan, ngunit alam niya kung paano ito gamutin. Nagulat na alam niya ang lunas, pinakiusapan niya ito na tulungan siya at ipinangako na bibigyan siya ng tamang pabuya. Tiniyak niya rito na kukunin niya ang gamot, at agad na lumabas ang isang quest, na nagsasabi sa kanya, para mapagaling ang sakit ng kanyang ina. Kailangan niyang hanapin ang gamot sa paligid ng Edlen, at gagantimpalaan siya hindi lang ng 2,000 ginto sa Asvel's Fireball Magic Book, kundi makakakuha rin siya ng Heroic Rank at 500 experience points. Agad na nagulantang ang Chat matapos malaman na garantisado si Hanbit ng Heroic Rank kung matutupad niya ang kahilingan, at naudyukan silang simulan ang laro. Maging si Yanwo ay nagulat na makakakuha si Hanbit ng ganoong titulo ng maaga, kaya ipinaliwanag niya sa noob kung paano gumagana ang mga rangkang. Sabi ni Yanwo kay Hanbit na isipin ang rangkang bilang ang tier level at ang grade bilang ang rarity, kaya kahit na ang magic books ay pareho ang rank, magkakaiba ang performance ng spell na natutunan mula rito. Batay sa bibihira, nang malaman kung paano gumana ang mga bagay sa laro, nagtataka si Hanbit kung ginawa ba nilang ganoon yon dahil isa itong laro. Nagtataka si Yanwo kung kailangan lang nilang hanapin ang gamot sa pamamagitan ng pagpitas nito. Ngunit malalim ang iniisip ni Hanbit habang nagtatapos siya na kailangan niyang gamitin ang pagganap ng spellbook upang iparamdam sa kanya kung gaano kagaling ang antas ng bayani. Habang tinatanong ni Yanwo kung saan sila susunod na pupunta, lumingon si Hanbit at biglang nagulat, at sa pag-aalala, tinanong siya ni Yanwo kung ano ang problema. Noon narinig ni Hanbit ang boses ng kanyang ina, kaya sumagot siya at pagkatapos ay nag-log out ng laro, iniwan si Yanwo na mag-isa. Nagtawanan ang Chat matapos malaman na ang dakilang itim na dragon ay kinailangang mag-log out ng biglaan upang dumalo. Sa kanyang ina, pabalik sa kanyang silid, mabilis na lumapit si Hanbit sa pinto at binati ang kanyang ina, ipinaalam na abala siya. Nagkamali siya ng akala at sinimulan siyang pag-alitan ng masigla. Iniisip na siya ay abala sa mga hindi angkop na gawain sa kwarto. Tutal, hindi naman siya ang tipo ng taong nagkukandado ng pinto. Salamat na lang at ipinaliwanag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagturo sa mamahaling kagamitan na binili ni Yanwo para sa kanya bilang regalo sa paglabas mula sa militar at kung paano siya nakalogin sa laro. Sumulyap siya rito at casual na pinag-usapan ito, na ikinagulat niya, kaya nalaman niyang alam na pala ito ng kanyang ina dahil balitang-balita na ito. Pagkatapos ay sinabihan siya nito na huwag magtagal masyado sa paglalaro, at sinabi niya rito na maglalaro lang siya ng iilan. Kaunti, tutal, nakakuha siya ng trabaho bilang intern. Nagulat na marinig ito, pinagalitan ng ina ni Hanbit si Hanbit dahil hindi niya ito sinabi, kaya nang tanungin siya kung bakit, sinabi niyang pipigilan siya nito kung alam niya. Ang mahigpit na babae ay inilapat ang palad ng mariin sa mukha niya at sinabing napakalinaw, tutal, walang magulang ang gugustuhing magsimulang maghanap ng trabaho ang kanilang anak pagkatapos ng paglabas sa serbisyo militar. Hinawakan niya ang ilong niya at sinabing ang kanyang graduation semester ay kaagad pagbalik niya sa eskwelahan,
at kailangan niyang makahanap ng trabaho pagkatapos. Huminto siya pagkatapos makinig sa kanya, pagkatapos ay sinabi sa kanya na huwag palampasin ang almusal, dahil medyo malayo ang kumpanya mula sa bahay. Sinabi niya na alam niyang hindi siya kumain ng anuman nung araw na yon, ngunit sinabi niya sa kanya na nilibre siya ni Yanwoo ng isang chocolate parfait, ngunit hindi yun pagkain para sa matandang babae, kaya sinigawan niya ito. Pagkatapos nito, binati niya ito ng magandang kapalaran bago pumunta sa kanyang silid. Tiningnan ni Hanbit ang oras at natuklasan na lumipas na ito, at napansin niyang ito ang magiging unang araw niya bilang intern, kaya nagpasya siyang mas mabuti kung matulog siya ng maaga. Ngunit nalulungkot siya para kay Yanwoo, na kasalukuyang binaha ng maraming komento. Si Kim Jae-ha, isang empleyado ng maliit na workshop ng RP Dedicated Department, nag-scroll sa server at nakita ang kaguluhan sa server tungkol sa quest ni Asvel at sa rangkang ng bayani, ngunit hindi siya naniniwala dito. Pagkatapos ay hinanap niya ang account ni Yanwoo at napansin na puro pangalan ng halimaw lang ang nakita niya. Mula sa mga komento, nalaman niyang kasama ni Yanwoo ang isang lalaking nagngangalang Black Dragon, at tinawag niya si Black Dragon na isang maangas na bata na pinatigil ng kanyang ina. Mabilis, nagpasya si Jae-ha na tingnan ang mga bagay para sa kanyang sarili. Samantala, sa laro, maraming nakitang komento si Yanwoo, at mga bago ito mula sa mga taong nagtatanong sa kanya tungkol kay Hanbit. Ang ilan sa kanila ay nagtataka kung siya ay isang mag-aaral sa middle school, ngunit nilinaw ni Yanwoo na tapos na ang serbisyo ni Hanbit, ngunit lubos siyang tapat sa kanyang ina. Tiningnan niya ang mga manunood at napagtanto kung gaano kabilis tumaas ang kanyang mga views. Nagulat siyang malaman na ang kanyang platform ay nakarating na sa mainstream na serbisyo. Tumawag si Yanwoo kay Hanbit at nagmakaawa siyang sagutin ang telepono. Ngunit sa kasamaang palad, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Hanbit na humihingi ng tawad sa kanyang pag-ghost sa kanya. Ipinaliwanag din ni Hanbit na kailangan niyang pumasok sa trabaho, ngunit mag-iiwan siya ng pahiwatig kung paano makukuha ang gamot. Pagkatapos, sinabi ni Yanwoo sa kanyang mga tagahanga ang sitwasyon at pinasigla sila bago ipakita sa kanila na ibinunyag ni Hanbit na ang lunas para sa quest ni Asvel ay makukuha mula sa bomb slimes, at kung malinis nila ito bago siya bumalik, bibigyan niya sila ng mas maraming espesyal na impormasyon, kaya dapat silang manatiling alerto. Samantala, dumating si Hanbit na nakasuot ng pang-opisina mismo sa harap ng isang gusali, at pagkatapos ay pumasok siya ng may pagkamahiyain upang ipaalam sa kanila na makakasama niya sila sa trabaho. Sa kanyang pagtataka, ang lugar ay magulo, at ang mga empleyado ay abala na sinusubukang ayusin. Mga bagay-bagay, isa sa kanila ang nakakita sa kanya at inutusan si Minho na dalhin si Hanbit sa conference room, kaya inalag ni Minho si Hanbit at pinasunod sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya kay Hanbit na ipapakita niya ang mga kontrata mamaya, ngunit sa ngayon, kailangan niyang burahin ang whiteboard. Ginawa ni Hanbit ang pinagagawa, ngunit bigla, isang boss ang pumasok, kaya ipinakilala ni Minho si Hanbit, na taimtim na nangako na magtatrabaho ng husto at maraming matututunan sa kanyang internship. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang lalaki ay umalis na lang habang sinasabi sa kanya na gawin lang ang pinagagawa, at kung tapos na siyang maglinis, umalis na siya. Ilang sandali pagkaalis ni Hanbit sa silid, siya ay nagtampo habang binabanggit na nakikita na niya ang hinaharap ng kumpanya, na nangangahulugang kailangan niyang matuto ng mag-isa sa nalalabi niyang panahon doon. Ang maganda rito ay mas mabuti ito kaysa sa paggulong-gulong sa ibang dimensyon. Si Yeonwoo naman ay masayang umiti matapos mapagtanto na walang nakatapos sa mini-quest na inihanda ni Hanbit para sa kanila. Ngunit pagkatapos, dumating si Hanbit at pinuna ang mga manunood sa kakulangan ng imahinasyon. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang maging mas malikhain. Ito ay nakasira sa kanilang loob, at halos mawalan sila ng pasensya. Ngunit pagkatapos ay kinuha niya ang recorder at inihayag na ipapakita niya kung paano ito ginagawa. Una, tumungo sila sa pangunahing tarangkahan ng mga pader ng syudad, at ikinagulat ito ni Yeonwoo, na muling nagtanong kung talagang baguhan si Hanbit. Gaya ng dati, sinabi ni Hanbit na nakuha niya yon sa pagbabasa ng maraming fantasy novel. Lumingon siya kay Yeonwoo at sinabing ngayon niya lang nalaman na mas malaki ang kalayaan na ibinibigay ng larong ito kaysa sa iba. Sa harap, nakarinig sila ng ingay at nagtaka kung bakit maraming tao ang nagtipon doon, saka napagpasyahan ni Yeonwoo na sila ang mga taong dumating matapos makita ang post sa komunidad.
Bigla, nakarinig sila ng sigaw ng isang nag-aanunsyo sa pagdating ng isang vanguard, kaya lumingon sila at nakita ang isang grupo ng iba't ibang miyembro na papalapit sa lugar. Nagulat nang makita ang grupo, sinabi ni Yeonwoo kay Hanbit na ang balita tungkol sa kanyang natuklasan ay mas kumalat kaysa sa inaakala niya. Nalilito, tinanong siya ni Hanbit kung ano ang vanguard, kaya ipinaliwanag ni Yeonwoo na ang nangungunang 10,000. Ang mga ranker ay tinatawag na taliba, at sila ay binibigyan ng grado batay sa puntos mula sa kanilang level, kasanayan, pag-usad ng kwento, at iba pa. At mula sa 300 milyong manlalaro sa buong mundo, mayroon lamang humigit kumulang 10,000 ranker, na may 500 sa kanila na mula sa Korea. Nalilito si Hanbit dito, dahil karamihan sa kanila ay hindi pa nakapag-aral ng mahika, kahit na ang ilan sa kanila ay nagbibihis na parang mage. Ipinaliwanag naman ni Yeonwoo na karamihan sa kanila ay nilalaktawan nito upang unahin ang paglago dahil sa mga kinakailangan sa kasanayan, at marami ring nagbibihis na parang mage dahil sa tingin nila ay astig ito. Sumulyap si Hanbit sa isang espesyal na pana at napansin niya na naaalala niya ito dahil ito ay ang Golden Ibon, isang pana na gawa ng isang bihasang manggagawa. Nagulat na ang isang marangyang grupo ay hindi pa nakakatapos ng Oswald Quest. Tinanong ni Hanbit si Yeonwoo tungkol dito, ngunit nalaman niyang karamihan sa mga vanguard ay kabilang sa mga conglomerate. At marami ang sumusubok na umabot sa ganoong antas upang makakuha sila ng buong suporta mula sa mga kumpanya, dahil yayaman sila sa ganoong paraan nang hindi na kailangang tapusin ang laro. Bigla, tinapak ng isang babae si Hanbit, at pagkatapos kumpirmahin na isa siyang itim na dragon, tinanong niya ito kung kailan niya balak ipakita sa kanila kung paano tapusin ang quest. Kaya sinabi niya sa kanila na magsisimula na siya sa lalong madaling panahon. May iba pang lumitaw at sumigaw, iyan ay isang kumpletong kasinungalingan, ngunit iginiit ng babae na bigyan nila si Hanbit ng pagkakataon. Nagtatalo ng husto ang mga tao tungkol sa kanilang mga karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga manloloko, at habang patuloy ang kanilang matinding pagtatalo, sinabi ni Hanbit kay Yeonwoo na kailangan nilang pumunta sa dagat. Nalito si Yeonwoo dahil nasa kabilang panig ang mga bomb slime. Ngunit sinabi ni Hanbit sa kanya na kailangan niya ng pamansing para makagawa ng gamot. Lalo pang nalito si Yeonwoo at ang chat, at nagtaka sila kung saan patutungo si Hanbit sa kanyang ikinikilos. Bigla, may nag-donate ng grant, at sa sandaling yun, pumaimbulog ang presyo ng isda sa karagatan ng Edland. Kaya naunawaan ng mga tao na maraming nagmamanipula ng presyo ang sumusubaybay kay Hanbit ng real-time at nag-a-adjust ng halaga ng pera. Ang pagmamasid sa kanilang pagkilos sa ganoong paraan ay nagpapatawa kay Hanbit ng palihim dahil wala silang ideya. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Yeonwoo si Hanbit kung nasa dagat ba ang kailangan nila, ngunit nagpakita si Hanbit ng kawalang bahala, at ito'y nakapagpainis kay Yeonwoo. Dahil sa pagkadismaya, kumapit si Yeonwoo sa bote niya at umaasa na hindi nagsisinungaling si Hanbit. Kung hindi, titigil na siya sa pag-stream. Mabilis na namagitan si Hanbit at sinabi kay Yeonwoo na magtiwala sa kanya, kaya humingi siya ng pautang na 70 gintong barya. Lahat ay nabigla sa kanyang desisyon, at nagtaka sila kung niloloko lang niya si Yeonwoo. Nang makarating sila sa mga bangko, nakita ni Hanbit ang mas maraming tao kaysa dati, at tinanong niya si Yeonwoo tungkol dito, ngunit dahil nakitang umaarte si Yeonwoo, iprinumisa niyang babayaran siya. Sinabi naman ni Yeonwoo na ito'y dahil wala siyang ideya kung ano ang planong gawin ni Hanbit sa isang pamansing. Matapos libutin ang lugar, nakita ni Hanbit ang isang matandang lalaki na nagngangalang Eldrick Fishing, kaya lumapit siya upang kausapin ito at hiningi sa matanda na ibenta ang pamansing nito. Tinanong ng matanda kung gusto niya ng hot rod, ngunit nabuwisit si Hanbit sa pagpapanggap sa pagsasabing alam niyang naririnig siya ng matanda, kaya inalok niyang bayaran ito ng 50,000 gintong barya. Sa ikagulat ng mga manunood, humingi ang matanda ng 100,000, ngunit inalok naman ni Hanbit ng 60,000. Napagtanto niyang hindi nagbago ang matanda, at nagpatuloy sila sa tawaran hanggang sumali si Hanbit sa kanya habang pangingisda at binawasan ang presyo niya. Hindi pinipili ni Eldrick ang kanyang mga salita, at habang nag-uusap sila, napansin ni Hanbit na ipinapaalala nito sa kanya ang lumang panahon. Sa bandang huli, pumayag ang lalaki, at binili ito ni Hanbit sa halagang 60,000. Inasar siya ng mga manunood dahil sa kanyang kaina-hinalang ugali, pero ang panalo ay panalo. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Hanbit sa lugar dala ang pangisda,
At habang nagtataka ang mga manunood kung ano ang gagawin niya dito, nagloloko si Buttonwo sa paghiling kay Hanbit na magkunwari bilang baguhan sa chat, biglang nagtanong kung anong klaseng mob ang bomb slime, kaya sinabi ni Yunwo sa kanya na ang mga ito ay mga slime na napakasensitibo, at kapag hinawakan, sumasabog sila. Kahit na atakihin sila mula sa distansya, sumasabog pa rin sila. Mas masahol pa, sumasabog sila kapag nagkatinginan ng isang tao sa kanila, at wala silang inilalaglag kapag sumabog sila. Nagtataka ang baguhan kung paano planong gawing kapaki-pakinabang ni Hanbit ang isang pamansing laban sa mga bombang slime, at naniniwala ang buong chat na tanging si Hanbit lang ang nakakaalam ng sagot. Mula mismo sa itaas, nakita ni Hanbit ang isang bombang slime sa ibaba, at sinabi niyang nasa perpekto siyang taas. Kinuha niya ang pamansing, napansin na medyo naiiba ang sensitivity kaysa sa totoong buhay. Doon, inayos niya ito. Ngunit habang magsisimula na siyang magseryoso, ipinaalam sa kanila ni Yunwo na, salamat sa isang manunood, may mga taong sumusunod sa kanila. Mukhang hindi apektado si Hanbit, at sinabi na alam na niya yun. Tutal, sinusundan sila mula sa malayo simula nang umalis sila sa lungsod, at hindi lang si Ken Canton, kundi ilang grupo. Agad niyang hiningi kay Yunwo ang kontrol sa setting ng screen, at nang maibigay, humingi siya ng tawad sa lahat bago patayin ang live feed, sinasabing magkakaroon sila ng sandaling technical difficulties. Noong nasa militar pa si Yunwo, lagi siyang mahilig magbasa ng fantasy books, ngunit walang sino man sa kanyang unit ang nakibahagi sa kanyang libangan. Kaya't binasa niya ang mga pahina ng paulit-ulit hanggang sa maluma ang mga pahina. Kalaunan, dumating si Hanbit, at laking gulat ni Yunwo, alam niya at nabasa niya ang nobela, at dahil sa kanya ay nalaman ni Yunwo ang karagdagang detalye na hindi niya kailanman napansin, at ito ang nagparamdam sa kanya na tila napuntahan na ni Hanbit ang mundong yon. Lumipas ang panahon, at nang makita ni Yunwo ang ad ng laro, agad niyang nalaman na kung lalaruin niya ito kasama si Hanbit, ito ay magiging hindi kapani-pani walang masaya. Sa kasalukuyan, sinabi ni Yunwo kay Hanbit na ang kanyang screen lamang ang ipinapalabas, at sumang-ayon si Hanbit, habang binabanggit na kailangan nilang magpanggap na tila nakatutok sila sa mga slime. Pagkatapos ay nagsalita si Yunwo sa mga manunood upang sundan ang kanyang channel, ngunit sinigawan nila siya na ilayo ang kanyang ulo. Nauunawaan ni Hanbit kung gaano ito nakakabigo para sa kanila, at sinabi kung paano. Kinakabahan sila kung gaano kabilis makakahabol ang mga kakumpetensya. Binanggit niya na hindi na magtatagal ang matinding labanan ng talino, at di kalaunan, ang grupong sumusunod sa kanila ay lumapit. Nang makita sila, ibinahagi ni Hanbit ang kanyang screen at kumaway sa kanyang mga tagahanga bago ilunsad ang kawil ng tungkod, na aniya ay napakatalam kaya't hindi makarik ang mga slime na bomba. Pagkatapos, pinindot niya ang isang pindutan sa tungkod na nagpapalabas ng mga tolles mula sa dulo ng kawil, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang pagsabog, at ang slime na nahuli sa sabog ay buo pa ang core nito. Nagulat, matapos masaksihan mismo ang kaalaman ni Hanbit, mabilis na umurong ang grupo, ngunit sa sandaling iyon ay isang pulutong ng mga slime ang biglang bumuhos sa kanila, kaya't nagtakbuhan sila upang makaligtas. Kayo. Sa kasamaang palad, nahuli sila sa bugso ng pagsabog at tuluyang natanggal. Nagulat si Yunwo sa impact at nagtaka sa kung gaano kabisa hinarap ni Hanbit ang mga stream sniper. Dahil wala na sila sa daan, bumalik siya sa kanyang gawain, at nakita nila ang isang slime na may ibang kulay. Ginagamit ni Hanbit ang fishing rod dito at hinablat ito, ngunit hindi ito sumabog tulad ng iba. Inihagis niya ito sa loob ng isang bag at sinabi sa kanila na matagumpay niyang nakuha ang mga materyales. Karamihan sa kanila ay nagulat kung bakit hindi sumabog ang slime tulad ng iba pa, ngunit ipinaalam ni Hanbit sa kanila na ang kasalukuyang slime ay palpak, na nangyayari lamang kapag ang isang grupo ng bomb slime ay sabay-sabay na nolipol. Ang mga natitirang slime ay agad na nagiging mga dod slime. Nagtataka. Tinanong ni Yunwo kung makukumpleto nila ang quest kung susundin niya ang pamamaraan ni Hanbit, at sinabi ni Hanbit sa kanila na ipinapakita niya sa kanilang lahat kung paano ito gawin para makumpleto rin nila. Ngumisi siya na parang baliw habang sinasabi na hindi magiging madali para sa kanila ang pagkontrol sa pagsabog. Mula doon, dumiretso sila sa tindahan ni Asvel. Samantala, si Jaeha mula sa maliit hanggang katamtamang laki ng gaming studio, na halos malipol dahil sa mga bomb slime, ay napansin na si Hanbit ay hindi ordinaryong baguhan,
at naniniwala sila na sinusuportahan siya ng isang malaking korporasyon, isa na ganap na malaki at iba sa pinagtatrabahuhan niya. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit pipiliin ni Hanbit na makipag-team, na may streamer na hindi gaanong sikat tulad ni Yeonwoo, ngunit iniisip niya kung marahil ang pangunahing pangkat ng kumpanya ni Hanbit ay nakatuklas ng isang malaking bagay at ginagamit nila si Hanbit upang ilihis ang atensyon ng mga manlalaro. Dahil sa bumabagabag sa kanya, binanggit ni Jae-ha na kailangan niyang tapusin ang quest ni Asvel, at ang paggawa nito ng mag-isa ay sapat na upang maabot ang kanyang buwanang kota, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya magtatagumpay si Jae-ha sa araw na iyon. Nang gabing yun, dumating sina Hanbit at Yeonwoo sa lugar ni Asvel at nagtaka si Asvel sa kakaibang putik na dinala niya. Ang pinakamasama sa lahat, inihanda niya ito sa isang pinggan at tinawag itong gamot para sa kanyang ina, kaya tumanggi siyang tanggapin ito. Batay sa kanyang reaksyon, tinanong ni Hanbit si Yeonwoo kung masama ba talaga ito, at nagpa siya si Asvel na bigyan siya ng kabayaran sa pag-aalaga kay Yulyo. Pagkatapos ay pinapalis niya ito. Pagkatapos ay kinainisan siya ni Hanbit sa pagsasabing hindi siya desperada at ito ang nagpagalit sa kanya kaya sinigawan niya ito. Agad niyang inilagay ang nilutong putik sa bibig nito at pinainom sa kanya. Mas mukhang lutang si Yeonwoo kaysa nagulat sa ginawa ni Hanbit, at binasa ng mga chat ang ekspresyon niya na parang isang bukas na libro. Sinusubukan ni Asvel ay proseso ang nangyari at agad siyang sumugod sa loob para sa muka. Si Hanbit, nang makita ang reaksyon nito, ay tinawag na epektibo ang gamot, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Yeonwoo ang halata. Ilang minuto lang, hinawakan niya si Hanbit sa kwelyo at sinigawan nito, tinatanong kung bakit niya ginawa iyon. Pagkatapos ay tinawag niya itong kakaiba, ngunit tinanong naman siya nito kung may lumabas na parang buto at tinawag niya itong wow, sinasabing ito ang sanhi ng mga sakit. Inihayag niya na ito ang totoong pagkakakilanlan ng sakit na dinaranas niya at ng kanyang ina. Naguluhan siya, ngunit iginiit niya na ang isinuka niya ang sanhi ng kanilang sakit. Ngumisi siya sa kanya habang inihahayag na alam niyang may sakit din siya at napansin niya ito sa unang beses na makita niya siya. Sa loob-loob niya ay napansin niya na si Asvel ay nagtiis ng tahimik dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang may sakit na ina, at natatakot siyang gagamitin ni Yulyo at ng iba pa ang kanyang kalagayan bilang kahinaan. Tinanong niya kung paano niya nalaman at sinabi niya sa kanya na ang kanyang inilunok ay isang butong parasitiko na tumutubo sa dulong timog, na kumakapit sa sikmura ng isang tao at lumalaki. Napag-alaman niya na siya ay nasa ganoong kalagayan mula sa pagkain ng sangkap na galing sa timog at ang bomb slime mucus ang tanging paraan para maalis ito, kung kaya't gusto nila ng isang dud slime dahil hindi ito sumasabog, di tulad ng karaniwang uri. Dahil naalis ang kakayahang sumabog, kapag naudyukan, pinasusukan nito ang host, kaya't naalis ang butong parasitiko na sanhi ng sakit. Ibinunyag naman ni Hanbit na hindi ito sakit na kanyang dinanas, kaya't inabot niya ang plato sa kanya at sinabihan siyang magmadali upang puntahan ang kanyang ina. Tiningnan niya ito ng may pagdamay, napansin na kahit na sila ay sa mundo ng laro, hindi siya nagbago sa loob at tinatawag siyang isang hanggal na babae na laging mas inaalala ang sakit ng iba kaysa sa kanya. Maaaring matatalim ang kanyang mga salita, ngunit palagi siyang kumakampi sa kanya, kaya ngayon, gusto niyang maging masaya siya. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang sa pag-aalok niya sa kanyang ina, na naging dahilan upang isukan nito ang malalaking buto. Nagagalit si Asvel sa mga taong nandaraya sa kanya sa lahat ng panahong ito, at ngumingiti siya habang sumusumpa na hindi niya sila palalagpasin. Nagulat ang chat sa nakita at maging si Hanbit ay nagsabing matagal na nang huli niyang makita ang ngiti nito. Pinasalamatan niya ito habang pinupunasan ang kanyang luha at lahat ng nanunood ng stream ay pinatutunayan na siya ang kanilang pinakamagaling na babae, ngunit pinapaalalahanan sila ni Hanbit na wala silang ginawa. Sabi niya, dahil sa kanya kaya sila ng nanay niya ay buhay pa. Kaya inilabas niya ang spellbook at ibinigay ito sa kanya. Pinagpasalamatan niya ito, ngunit sinabi niya na sinasabi nito ang linya niya. Sinimulan ni Yeonwoo na gustuin itong hawakan, ngunit pinaalala ni Hanbit sa kanya na kanya yon, pagkatapos ay iminungkahi niyang umalis sila para sa kanilang pangunahing misyon. Sa kanilang pagkagulat, tinawag sila pabalik ni Asvel, na nagsasabing mayroon pa siyang ibibigay sa kanila. Binigyan niya sila ng malaking gantimpala at ipinaalam ng sistema kay Hanbit na inilalabas na ang gantimpala para sa unang pagkumpleto. Nang ibigay kay Hanbit ang 2,000 gintong barya,
Dinobel ito ng sistema at ang kanyang stats point ay tumaas mula 3 patungong 5. Nakakuha siya ng karagdagang bonus sa experience point, nag-level up, at ang aklat ni Asvel ay nag-upgrade mula sa pagiging heroic. Katayuan sa isang natatanging klase. Habang nais ni Hanbit ang kaligayahan ni Asvel, bigla siyang ginantimpalaan ng abiso ng unang pagkumpleto. Sa pagkakita niyon, bamahan ng mensahe ang buong chat. Si Yeonwoo ay kasing gulat ni Hanbit, na hindi inaasahan na magbabago ang grado ng libro. Pagkatapos, hiniling niya kay Hanbit na sabihin ang isang bagay sa mga manunood, at nang tumingin siya sa screen, nakita nila kung gaano kabilis gumagalaw ang chat kaya't naging ganap itong hindi mabasa. Habang nag-aalala si Yeonwoo kung paano haharapin ang sitwasyon, inabot ni Asvel kay Hanbit ang isang pahina, at nakakuha siya ng pop-up na hindi lamang tinawag siyang kanyang tagapagligtas, kundi nagbigay din sa kanya ng point multiplier mula sa kanya. Sinabi niya rito na ito ay isang panimula sa tindahan ng panday, kung saan maaari siyang tingnan ng mga gamit kung may kailangan siya. Naniniwala siyang wala silang normal na sandata at nasira ang kanilang mga gamit habang sinusubukang hulihin ang slime. Muli siyang nagpasalamat at sinabihan siyang bumisita sa kanya anumang oras kung kailangan niya ng tulong. Ang mga tapos na tao sa mga chat ay kumilos na parang siya ang kinakausap, kaya ang ilan sa kanila ay binuksan ng laro upang makita kung makakuha sila ng pagkakataong makasama siya. Sa gayoy umalis ang dalawa sa kanyang tindahan, at nagtaka sila kung ano ang susunod na gagawin. Ipinakita ni Yeonwoo kay Hanbit ang mapa at ipinaliwanag na walang nakapirming ruta sa laro, kaya maaari silang pumunta kahit saan nila gusto. Karaniwan, ang bawat naglalagin sa laro ay nagsisimula sa Edlan, ngunit pagkatapos ay malaya silang mag-explore kahit saan, at ito ay maaaring hindi ka nais-nais, dahil ang paggawa nito ng hindi alam kung saan pupunta ay maaaring maipit ang isang tao sa isang lugar na mataas ang antas. Dahil curious pa rin, tinanong ni Yeonwoo si Hanbit kung bakit normal niyang mukha ang gamit niya sa laro, sa halip na i-customize ito, at ito ang nagpakaisip kay Hanbit kung masasabi niya ba sa kanya na ito ay dahil sa Diyosa. Ipinagmalaki ni Yeonwoo ang disenyo ng kanyang karakter, sinabing 5 oras ang ginugol niya sa pag-customize nito, at ito ang ikinabahala ng chat para sa kanya. Binalaan din ni Yeonwoo si Hanbit na huwag maakit sa mga babaeng karakter dahil maaaring pinili ng mga lalaki na ang mga ito ang kanilang maging karakter. Kasalukuyan, iniisip ni Hanbit kung saan susunod na pupunta, ngunit bigla siyang na-notify na isang tiyak na manunood ang nag-donate ng 50,000 won. Habang iginigiit na gusto niyang makita ang isang mas galit na Asvel. Agad kumilos si Yeonwoo at nagpasalamat sa nagbigay, ngunit hindi lang doon natapos. Isang nag-abot ng 10,000 at isa pa ay 30,000. Patuloy ang pagdagsa ng donasyon, at ginawa ni Yeonwoo ang kanyang makakaya bilang isang mabuting host sa pagpapasalamat sa kanila. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Hanbit ang bilang ng manunood, na nagulat nang makita na mayroon silang mahigit 8,000 tao na nanunood sa kanila. Mahiyain namang pinasalamatan sila ni Hanbit para sa kanilang donasyon habang hinihingi ng chat kay Yeonwoo na ipakita ang kanyang 100,000 reaksyon. Habang kinakalkula ni Hanbit ang kabuuang donasyon, napansin na ang kanyang bahagi ay humigit kumulang 250,000. Nakita niya si Yeonwoo na walang hiya na ginagawa ang sikat na sayaw na 02, na nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga manunood. Isinasaad ni Hanbit na natapos lang niya ang quest ni Asvel, at kumita na siya ng ganoon kalaki, kaya iniisip niya kung gaano pa kalaki ang kikitain niya kung magiging maayos ang lahat, at napagtanto niya na kayanan niyang makabayad sa kanyang ina. Dati, nang ipinakita sa kanya ng Diyos ang kumuha sa kanya ang takbo ng panahon sa totoong mundo para pilitin siya, nalaman ni Hanbit na siya ay nawawala at ibinuhos ng kanyang ina ang lahat ng kanyang makakaya para mahanap siya, kaya naman ipinapangako niyang gagawin ang lahat para mapasaya ang ina. Pagkatapos, hiniling ni Yeonwoo kay Hanbit na gamitin ang grimoire, ipinaalam na naghihintay ang mga manunood, kaya hinawakan ito ni Hanbit, at ang grimoire. Nawala bago lumitaw ang kanyang kasanayang fireball na may natatanging antas, ipinapakita sa kanya na mayroon siyang salamangka ng elementong apoy na sinusunog ang lahat na may malaking pagsabog. Sa pagkabasa ng kasanayan, sinabi ni Hanbit na napakadali nito, hindi tulad noong labis siyang nahihirapan dito. Pagkatapos ay kinausap siya ni Yeonwoo, sinabi sa kanya na sabihin sa mga tagahanga kung gaano kaganda ang pakiramdam ng pagsipsip ng ganoong kasanayan. Sa simula, sinabi ni Hanbit na wala siyang naramdaman,
ngunit nang marealize niyang kailangan niyang umarte para sa chat, nagsinungaling siya tungkol sa impormasyong pumapasok sa kanyang ulo. Samantala, nakita niyang kakaiba ito, napansin na tiyak na natutunan niya ang kasanayan, at nagtataka siya kung bakit lumalabas sa laro ang natutunan niya sa kabilang mundo, at ito ang dahilan kung bakit. Mapagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng laro sa pamamagitan ng umiiral na karakter sa simula. Namatay sa kuryosidad, sinabi ni Yeonwoo kay Hanbit na gamitin ang kasanayan sa harap ng mga manunood, at dapat niyang itutok ito sa batong hindi kalayuan. Naalala ni Hanbit kung paano gumagana ang salamangka, kaya sinunod niya ang proseso at isang malaking apoy ang sumambulat mula sa kanyang kamay at lumipad ng diretso sa bato ng may matinding bilis. Kapag nahawakan na nito, dinudurog nito ang bato sa maliliit na piraso, at namangha si Yeonwoo sa antas ng kasanayan. Habang pinagmamayabang ni Hanbit ang salamangka, na nagsasabing hindi ito masama, bigla niyang naramdaman ang mga mata ng Diyosa na nakatingin sa kanya at iniunat ang kanyang kamay na para bang gusto niya itong dalhin palayo. Sa oras na muling bumalik ang kanyang katinoan, isang pop-up na abiso ang nagsasabi sa kanya na tumaas ang lahat ng kanyang kasanayan, at ang mga epekto ay lumalakas habang tumataas ang antas ng karanasan. Gayun din, nabuksan na niya ngayon ang kasanayang espiritu. Lubhang nabagabag ang kanyang isipan, ngalit ang ngipin ni Hanbit habang pabulong na isinusumpa ang Diyosa. Ang matinding gulat na naramdaman niya nang mapagtanto niyang nanunood ang Diyosa ay nakapagpawala sa kanya ng kanyang pagtitimpi, at si Yeonwoo, na nag-aalala, ay nagtanong kung ayos lang siya. Mabilis na kinurek ni Hanbit ang kanyang sarili, habang sinasabi kay Yeonwoo na huwag mag-alala. Tutal, hindi siya sigurado kung maniniwala si Yeonwoo sa kwento ng kanyang Diyosa. Pagkatapos ay nagbigay siya ng dahilan kung paano siya napagod sa spell dahil ito ang una niyang beses. Sa pagpapalabas ng ganoong mataas na antas ng spell, kaya hiniling niya kay Yeonwoo na ipakita sa kanya ang isang normal na spell. Nagulat sa kahilingan ni Hanbit, kinumpirma ni Yeonwoo na gusto niya itong makita. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng babala na huwag tumawa kapag nakita niya ito. Nang matapos yun, pinakawalan ni Yeonwoo ang spell, at nakita ni Hanbit ang isang maliit na apoy na namatay mismo sa harap niya. Nagreklamo siya kay Hanbit, na sa totoo lang ay nakita niyang nakakadismaya ang kanilang kasanayan, ngunit pagkatapos ipaalala ang pagkakaiba sa katangian, hindi na niya ipinagpatuloy ang usapin. Sa halip, sinabi niya kay Yeonwoo na mali ang ginagawa nito sa pag-iisip ng spell. Ito ay isang bagong bagay na lumabas lang mula sa pagbabasa ng libro. Sinisi niya si Yulio sa paggabay sa kanila. Nalihis sa batayan, bago pa man mag-geek mode para ipaliwanag kung paano gumagana ang mahika. Dahil doon, nagtapos siya sa pamamagitan ng pagpapalam kay Yeonwoo na hindi niya planong ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang kakaibang uri ng mahika kahit pa ito ay mataas na uri bilang pangunahing kasanayan niya. Dahil ang pangunahing layunin sa paggamit ng mahika ay ang kaginhawaan nito. Lubos na nagulat, pinaalalahanan ni Yeonwoo si Hanbit na ginawa niya ang kanyang karakter noong nakaraang araw, at ito ang naging dahilan para pagtawanan ng chat si Hanbit dahil sa pagiging isang hardcore geek. Nagngingit-ngit, muntik na niyang ibuhos ang galit sa chat at sumumpa na hindi na sila bibigyan ng anumang impormasyon sa susunod. Ngunit salamat sa isa pang manunood na nag-donate ng malaking halaga ng pera, pinag-isipan ni Hanbit ang kanyang init ng ulo at humingi ng paumanhin sa kanila. Sila naman ay, tanungin siya kung saan siya balak pumunta sunod, kaya nagtungo siya sa isang liblib na lugar at tinanong siya ni Yeonwoo kung ayaw niyang gampanan ang pangunahing kwento. Pagkatapos ay ibinunyag ni Hanbit na pumunta siya doon upang makakuha ng puntos bago lumahok sa pangunahing kwento. Kaya binuksan niya ang pinto, at pagpasok nila sa kubo, bumulong si Yeonwoo kung gaano siya kinikilabutan. Ngunit dumiretso si Hanbit para kausapin ang may-ari ng kubo, isang archery NPC na nagngangalang Hunter Rickner. Tinanong ni Rickner si Hanbit kung bakit siya naroon, at sinabi ni Hanbit na dumating siya upang matuto ng archery. Nang makita kung gaano kumpiyansa si Hanbit, tinanong siya ni Rickner kung mayroon siyang tibay ng loob, at ang chat, na pamilyar. Kay Rickner, tinawag siyang isang NPC na nahuhumaling sa greed. Nang marinig ni Hanbit na ipinahayag niya na marami siyang grit at kasanayan, sinabi ni Rickner na malaki ang sinasabi niya, kaya nagpasya siyang subukan siya. Pagkatapos niyang sabihin yun, may lumabas na quest, na humihingi kay Hanbit na makapasa sa pagsubok ni Rickner para sa ilang gantimpala. Di nagtagal pagkatapos yun, dinala si Hanbit sa labas sa isang lugar ng pagpana at inilahad ang mga patakaran kay Hanbit,
na nagsasabing dapat makakuha si Hanbit ng 200 puntos mula sa 30 tira, kung saan ang bullseye ay 10 puntos. Nag-aalala, pinayuhan ni Yeonwoo si Hanbit na ilagay muna ang ilan sa kanyang mga stats sa agility, ngunit tumanggi si Hanbit at sinabi sa kanya na kaya niya ito. Tinire niya ang unang pana at lubusang hindi tumama sa target board, at dahil dito ay muling pinaalalahanan siya ni Yeonwoo. Gayunpaman, pinapanatag siya ni Hanbit na nasasanay na siya dito. Ang sumunod na puntirya niya ay tumama sa marka ng 7 puntos, at ikinagulat ito ni Yeonwoo, ngunit ang sumunod pagkatapos nito ay lubusang nakakagulat. Lahat ng natitirang tira ay tumama sa bullseye, kaya umabot sa kabuuang 287 puntos, at ipinapakita nito na nagawa ni Hanbit ang isang imposibleng bagay gamit lamang ang level 2 na kagamitan. Samantala, sa bayan, isang babae na nagbabali-baliktad ng gintong barya ang umaangal tungkol sa pagkabagot at gusto ng mas magandang gawin bukod sa pagkuha ng barya mula sa mga matatanda. Bigla niyang nakita sina Hanbit at Yeonwoo na naglalakad sa tarangkahan, at nagtaka siya kung anong klaseng mga baliw ang naghahanap sa kanya. Ilang sandali lang ang nakalipas, matapos niyang makuha ang kasanayan sa archery at ilang gantimpalang gintong barya, mas masaya si Yeonwoo kaysa kay Hanbit, na siyang nakakuha ng kasanayan. Kaya tinanong siya ni Hanbit kung bakit, at dahil dito ay pinuri siya ni Yeonwoo at tinanong kung nag-archery ba siya sa eskwelahan. Masyadong nasasabik si Yeonwoo at labis na matako sa pera kaya't ibinunyag niyang nagtayo siya ng botohan para sa pastahan kung sakali, at napanalunan nila ang pinakamalaking underdog jackpot dahil walang nag-akalang magaling si Hanbit sa archery. Humadjakak siya, sinasabing ang galing mangyari ang ganoong mga tagumpay paminsan-minsan, at ang chat ay literal na. Pinaalalahanan siya na nandoon pa rin sila. Dahil mausisa, tinanong ni Yeonwoo kung saan sila patungo at sinabi ni Hanbit na upang matuto ng kasanayan sa paggamit ng espada, ngunit gusto niyang makuha ang kasanayan sa bilis. Nagulat dito si Yeonwoo at ang ilang miyembro ng chat, na nagtaka kung paano nauugnay ang kasanayan sa paggamit ng espada, at sumama siya sa ilan sa kanila upang tawagin itong walang silbi. Gayunpaman, mabilis na lumayo si Hanbit at inutusan si Yeonwoo na tumigil sa pagtatalo at sumunod sa kanya. Nang maglakad sila papasok ng bayan, ipinakita ni Yeonwoo kay Hanbit ang isang NPC na nagngangalang Lea, at ipinaalam sa kanya na ang dahilan kung bakit iniiwasan ng mga tao ang kasanayan sa bilis ay dahil ang quest ni Lea ay masyadong mahirap kumpara sa kung gaano kaganda ang kasanayan, kaya muli niyang tinanong si Hanbit kung sigurado siya na kaya niya. Ito, at Hanbit ay walang imik na lumapit kay Lea bago magpakilala at sabihing narito siya para matuto sa pinakamahusay niyang gawin. Tiningnan siya nito, at sinabing gusto niya ang ugali nito, ngunit bigla itong dumaan ng napakabilis sa kanila. Kinuha ang kanyang mga barya at ngumiti ng parang mangkukulam habang ipinapalam na napakabagal nila. Inanunsyo niya ang kanilang matrikula, sinabing babayaran ito agad at nagkakahalaga ng 5,000 ginto. Nagulat na walang reaksyon si Hanbit, tinanong niya ito kung bakit, ngunit sumagot ito na dahil nakolekta na niya ang matrikula, mas mainam na turuan na lang siya nito ng kasanayan. Sa kaloob-looban niya, napansin niya na mas marami ng ginto ang ninakaw nito sa kanya sa loob ng 55 siklo niya sa kabilang dimensyon kumpara sa kasalukuyan. Laro, base sa relax na ugali ni Hanbit, sinabi ni Lea na hindi niya ito gusto, at sa sandaling yun, ipinaalam niya rito na magsisimula na ang kanilang klase at inutusan siyang habulin siya. Sa sandaling yun, gumalaw siya ng napakabilis kaya nag-iiwan siya ng mga anino saan man siya magpunta. Biglang nakakuha si Hanbit ng isang quest, na nagsasabi sa kanya na habulin siya sa loob ng takdang oras at kung magawa, makukuha niya ang skill book ng bilis niya, stat points, at experience points. Mula sa mga chat, napagtanto ni Hanbit na walang paraan para mahabol niya si Lea kapag ganoon siya kabilis umalis, at pinapakumpleto lang niya ang quest pagkatapos kumuha ng 5,000 ginto at pinaghihintay sila sa pamamagitan ng 5 limitasyong 3 oras na may kabuuang 15 oras. Samantala, hindi maaaring gumawa ng ibang quest, at humihinto ang timer kung mag-log out sila. Pagkatapos ay ipinahayag ni Hanbit na kailangan nilang hulihin siya. Ngunit sinabi ni Yeonwoo sa kanila na imposibleng mangyari yun dahil walang sino man ang nakahuli kay Lea ng direkta. Pinag-isipan nito ni Hanbit at napansin na kung hindi niya mahuhuli ang babae ng mag-isa, kailangan lang niyang tumawag ng makakagawa nito. Diretso silang pumunta sa tindahan ni Asvel, at hiniling ni Hanbit na tulungan siya nitong hulihin si Lea. Nagulat sa hiling, kahit na natutuwa siyang bumalik ito,
tinanong ni Asvel kung paano niya nalaman na magkamag-anak sila ni Leia, ngunit nagsinungaling ito tungkol sa kung paano ito sikat sa mga taguan sa kalye. Naiwan ng wala pagpipilian, pumayag siya at lumabas ng pinto na galit, at ito ay ikinagulat ni Yanwu sa chat nang malaman niyang magkapatid sila ni Leia. Muling nagsinungaling si Hanbit tungkol sa pagkakita ng graffiti tungkol sa kinaroroonan ni Leia, kaya ibinalik ng ilang miyembro ng chat ang video at hindi nila nakita ang sinasabi niya. Sa puntong ito, ipinapalagay ng ilan na may paningin siya ng agila at nagtapos na ito ang dahilan kung bakit siya mahusay sa pana. Dahil doon, nakipag-ugnayan siya sa chat, sinasabihan sila na laging bigyang pansin ang kanilang paligid at kung paano ang pagpapadala kay Asvel sa kulungan ay hindi magbibigay sa kanila ng pagpipilian na hulihin niya si Leia. Pagkatapos ay senadoryasan siya ni Yanwu na sumama, kaya lahat sila ay nagtungo sa mga taguan sa kalye. Samantala, nakikipaglaro si Leia sa isang pusa at napagpasyahan niyang sumuko na siguro si Hanbit sa kanya. Ngunit sa kanyang gulat, nagpakita si Asvel sa likod niya at mukhang galit na galit sa kanya. Sa loob ng ilang sandali, napalibutan siya at nagalit si Leia, tinawag itong pandaraya sa pagkasama ni Asvel. Pinapaalalahanan siya ni Hanbit na siya ang nagsabing gumamit siya ng anumang paraan kung kinakailangan, kaya pinili niya si Asvel dahil may nakaraan ito sa kanya. Galit na tinawag siya ni Asvel bago siya pagsabihan ng husto at binalaan siyang huminto o kung hindi ay baka makasalamuha siya ng tulad ng isang walang kwentang tao na si Julio. Agad na humingi ng tawad si Leia, ngunit hindi yun sapat para kay Asvel, na tinanong siya na pumunta sa tindahan pagkatapos nila at binalaan niya ito na magkakaproblema siya kung malihis ang atensyon niya. Pumayag si Leia at ibinigay kay Hanbit ang Swiftbook niya, habang sinasabing wala pa siyang nakakatulad nito at dahil ang pangako ay pangako, sa kanya na yun. Kaagad, naglabas ang sistema ng abiso ng pagkumpleto ng quest, na nagpapalam kay Hanbit na dahil natapos niya ang gawain sa maikling panahon, na-upgrade ang gantimpala sa pinakamataas nito, kaya nakakuha siya ng 3 beses na stat points at 500 beses na experience points. Ang chat, nang mapagtanto na nakakuha ulit si Hanbit ng kakaibang kasanayan, ay hindi maitago ang inggit. Si Leia naman, nagmamadaling umalis at umaasa na hindi na niya makasalubong muli si Hanbit. Ilang sandali pagkatapos, si Yanwu, na kinakapos ng hininga, sa wakas ay naabutan si Hanbit at nalaman niyang huli na siya. Ipinakita naman ni Hanbit ang libro, sinabing isa itong natatanging klase, at si Yanwu ay hindi nakaimik. Sa puntong ito, maging ang kanyang mga manunood ay hindi na makasunod sa kanya at nagtataka sila kung paano sila makakaalam ng mga pangyayari bago pa siya at kung sino ang nagmamay-ari ng stream. Habang hawak ang libro, sinabi ni Hanbit kay Yanwu na oras na para matutunan niya ang kasanayan sa paggamit ng espada. Sinipsip ni Hanbit ang libro at pakiramdam niya ay kakaiba pa rin, kahit na ito na ang ikatlo. Nagtataka, tinanong siya ni Yanwu para sa mga manunood kung bakit niya natutunan ang kasanayan sa bilis at gumagawa si Hanbit ng analohiya na kung magkaroon sila ng karera, bahagya siyang magkakaroon ng kalamangan kay Yanwu salamat sa kasanayan sa bilis. Gayunpaman, sinabi ni Yanwu na ang natatanging grado ay hindi gumawa ng malaking pagkakaiba, ngunit para kay Hanbit, na namatay ng mahigit 50 beses, alam niya kung bakit niya pinili ang kasanayan. Masayang kinuha ni Yanwu ang kanyang espada at inihayag na siya ang senior ni Hanbit sa larangan. Sa huli, siya ay nasa pangalawang pwesto sa paggamit ng espada, at ito ay isang advanced na grado. Nang marinig ang kanyang kasanayan, walang tigil na inasar siya ng chat at sinabi ni Hanbit sa kanya ang bawat salita. Pagkatapos ay nabanggit ni Hanbit na karamihan sa mga manlalaro, kasama si Yanwu, ay sumusunod sa isang parehong ruta, na sanhi ng gabay aklat, at dahil walang nakipag-ugnayan kay Asvel dahil kay Julio, ang manloloko. Nagdudulot ito ng sunod-sunod na reaksyon at sa napakataas na antas ng kalayaan, ginagawang imposible malaman kung aling landas ang tama. Napansin ni Hanbit na dahil siya ang unang nakatapos ng mga quest ni Asvel at Leia, ang mga bagay na kanyang naranasan ay mga pahiwatig na patungo sa tamang landas. Doon siya nanindigan at nanumpa na tatapusin ang RP sa sarili niyang paraan, at sa kabila ng hindi niya alam ang iniisip ng Diyosa, tumanggi na siyang maging papaypa. Habang lumalakad sina Hanbit at Yanwu sa labas ng bayan, tinanong ni Hanbit kung bakit malayo ang pinakahanap na NPC ng paggamit ng espada, at sinabi ni Yanwu na ito ay dahil sa ang espadachim ay mapag-isa. Dumating sila sa isang lugar na nababalutan ng ulap, at nang makita ni Yanwu si Balder,
ang espadachim, kumaway siya rito, na idinedeklara na sila ay dumating upang matuto ng pag-eespada. Tiningnan sila ni Balder at napansin ni Yanwo na nakakatakot pa rin ito gaya ng dati. Pagkatapos ay kinuha ng espadachim ang isang espadang kahoy at inutusan si Hanbit na iindayog ang espada sa likod niya hanggang sabihin niya na huminto. Ang espadachim, na hindi handa para sa mahabang usapan, ay sinabihan si Hanbit na magsimula, at ilang sandali pagkatapos, ibinaba ni Hanbit ang kanyang gamit at hinawakan ang espadang kahoy, at habang pinapanood siya ni Yanwo, napansin nito na ang misyon sa pag-eespada ay nahahati sa pag-iindayog at paglaban. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Yanwo kung gaano katagal inabot ang mga miyembro ng chat upang tapusin ang misyon sa paggamit ng espada, at ayon sa kanilang mga sagot, ito ay tumatagal ng 1.5 oras hanggang kulang sa 3 oras. Sinabi rin nila sa kanya na ang mahalaga ay hindi dapat pakialaman si Balder, dahil kung sino man ang gumawa niyan, malalagot sila. Pagkatapos, pinag-usapan nila ang isang clip na nag-viral matapos kutsain ng isang manlalaro si Balder, kaya ginapi siya ni Balder. Habang nagtataka si Yanwo na ang isang NPC na nagtuturo ng kasanayan ay kayang pumatay ng mga manlalaro, ang mga manunood ay nanumpa na magbibigay ng malaking halaga ng pera kung matatapos ni Hanbit ang pagsasanay sa wala pang 25 minuto. Agad ipinaalam ni Yanwo kay Hanbit na ang kabuuan ay mahigit 800,000 won, kaya hinihikayat niya itong tapusin sa wala pang 25 minuto, at napagtanto ni Hanbit na doble ang halaga nito. Bilang pinagtaya ng mga manunood habang siya ay nagsasanay sa pagpana. Nag-focus si Hanbit at nabatid na ang pinakamahalagang bagay sa pag-ugoy ng espada na gawa sa kahoy ay hindi ang bilang ng oras na lumipas, at mula sa simula, hindi inaasahan ni Balder ang malaking kakayahan mula sa isang baguhang eskrimador. Hindi tulad ng karamihan ng mga manlalarong nakilala ni Balder sa laro na pakiramdam ay ang espada ang pinakakaraniwang pamamaraan, at marahil ay naramdaman niya na ito ay labis na nakakainsulto sa kanya. Kaya ang tanging bagay na gusto ni Balder ay isang seryosong saloobin patungo sa espada. Naging seryoso si Hanbit habang hawak ang espada at sumulyap kay Balder, ngunit habang naghahanda siyang gumawa ng unang palo, pinigilan siya ni Balder, at ito ang nagpalito sa mga manunood. Natutuwa na ang kanyang pamamaraan ay gumana, sinilip ni Hanbit ang screen ng kanyang system at nakatanggap ng bagong quest. Doon, inatasan siyang makipaglaban, spar, kay Balder, at ang hirap ay inayon sa kanyang sariling level at stats. Nakita ito ni Yanwo at sinabi sa chat na naipasa ni Hanbit ang unang yugto. Habang nagkakagulo sila at idinedeklara ang kanilang pastahan na walang bisa, isa sa mga manunood ang nag-donate ng 10,000 won, sinasabing doblehin niya ito o matatalo, at ang kailangan lang gawin ni Hanbit ay harangin ang kahoy na espada ni Balder ng 2 beses para magtagumpay. Pagkatapos ay nag-donate ang player ng 100,000 na humihiling na harangin ni Hanbit ang 4 na atake at tapusin ang level, o kung hindi, kailangan nilang mag-bungee jump mula sa isang bangin. Kinabahan ng kaunti si Hanbit dahil malaki ang posibilidad na ang kanyang kakayahan ay makaapekto sa hirap. Nag-alala si Yanwo nang madala siya, ngunit ngumiti ng mapanukso si Hanbit sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat, at lalo itong ikinatakot niya. Sa kabutihang palad, ipinangako sa kanya ni Hanbit na hindi sila magbabungee jumping. Bigla, isang manunood ang nagdagdag ng 1 million won sa misyon at sinabing may kamanghamanghang pagkakaibigan sina Yanwo at Hanbit. Nagulat si Hanbit nang mapagtanto niyang halos 2 milyon na ang kabuuang halaga, kaya pinatatag niya ang kanyang loob at naghandang harapin si Balder. Kumuha siya ng posisyon, ngunit tahimik siyang sinipat ni Balder bago lumukso patungo sa kanya habang sumusugod na may baliktad na hiwa, ngunit sinalag ito ni Hanbit at siya'y tumalsik. Gulat si Yanwo at ang buong chat sa pagiging agresibo ni Balder, at gulat sila na nabarahan ito ni Hanbit. Huminga ng malalim si Balder at naglunsad ng mabilisang pagbunot, ngunit nabarahan ito ni Hanbit, at nanginginig siya sa tindi ng impact. Napansin niya na mabagal ang kanyang kilos dahil nasa loob sila ng isang laro, at maaaring dahil ito sa sync rate ng gamit, ngunit salamat sa kanyang kasanayan sa bilis, nakapag-react siya sa oras upang kontrahin ang atake. Pagkatapos ay huminto si Balder at sinabing marami ang iniisip ni Hanbit, at nagtaka siya kung kalmado ba si Hanbit o kung kumikilos siya ng ganoon dahil sa hindi inaasahang sitwasyon. Sa pagkagulat ng lahat, mayabang na nagsalita si Hanbit at ikinagalit ito ng chat.
At si Balder, na naghatol ng tama sa kanya, ay nagsabing nagkamali siya sa kanyang paghatol. Nagpasya siyang wakasan agad ang lahat, kaya mabilis siyang sumugod kay Hanbit gamit ang isang sundot na atake. Ngunit sinabi ni Hanbit na malalaman lamang nila iyon kapag natapos nila hanggang sa huli. Bigla, sinundan ito ni Balder ng isang mabigat na paghataw ng espada na ikinagulat ng lahat, kaya nagtaka sila kung bakit nagpupursigi si Balder ng husto para lamang sa isang misyon. Sa kabutihang palad, naiwasan ito ni Hanbit ng halos isang hibla lamang, salamat sa kanyang bilis. Lubhang humanga ang chat sa reaksyon ni Hanbit, at siya, ang nabanggit, ay napansin na nagiging mainipin si Balder dahil sa pagtatagal ni Hanbit, gayong dapat ay bumagsak na ito. Si Balder, na muling nagsagawa ng sundot na atake, ay sumalpok kay Hanbit. Ngunit napagtanto niya na napigilan ito ni Hanbit gamit ang kanyang patpat. Sinasabi niya kay Balder na lumawak ang kanyang galaw, kaya umatras si Balder at saka inipon ng lakas sa patpat. Nang makita ito, naramdaman ni Hanbit ang paparating na mapanganib na atake, at sa saglit na yon, sila ay sumugod sa isa't isa. Ngunit nang magbanggaan ang kanilang mga kahoy na espada, nabasag ang espada ni Hanbit at siya ay napahagibis paatras. Habang siya ay bumabagsak, sinabi niya sa mga manunood na matagumpay niyang naharangan ang mga atake ni Balder ng 4 na beses na sunod-sunod. Tinawag niya itong matagumpay na misyon at tumawa, na sinasabing nakakapagod ito. Ngunit ang mga taong nakataya ang pera ay umaasa na hindi pa tapos ang laban, ngunit pagkatapos ay nakatanggap sila ng abiso na nagpapalam sa kanila na ang laban ay natapos dahil sa pagkasira ng kahoy na espada. Ang mga tumaya ng pera na matatalo si Hanbit ay nagrereklamo, habang ang iba ay nagkokomento kung gaano kagulo ang laban. Nang bumangon si Hanbit, tinanong niya si Yanwu tungkol sa pera para sa misyon, at nangako si Yanwu na pantay nilang hahatiin yun kapag natapos na ang live stream. Dahil mausisa, tinanong ni Yanwu si Hanbit kung ano ang dati nitong ginagawa bago sumali sa hukbo, at sa loob-loob ni Hanbit ay nabanggit niya na dumaan siya sa 55 siklo ng pagunlad, pagmamayari, at muling pagkakatawang tao. Malabo ang sagot ni Hanbit, ngunit sinabi ni Yanwu sa kanya na naghuhula ang chat sa listahan ng mga trabahong malamang na ginawa niya, at bawat isa sa mga yun ay may kaugnayan sa paghawak ng talam. Isang mausisang manunood ang nagtanong kay Yanwu kung paano niya planong hatiin ang pera, at si Yanwu ibinunyag na gusto niyang ibigay ang lahat kay Hanbit. Nagulat, ipinaalala ni Hanbit sa kanila na nagkasundo silang hatiin ito 50, ngunit sinabi ni Yanwu na ayos lang. Kasi naman, nagawa ang mga misyon gamit lang ang kanyang pisikal na abilidad. Masaya si Hanbit sa kabutihan ni Yanwu, at nagpasalamat siya sa kanyang kapalaran. Hindi na siya magbabungji jumping. Dito niya nalaman mula sa chat na hindi pala ito isang totoong hamon. Ang parehong donor ng pera ay nagbigay ng 100,000 at sinabi kay Hanbit na patuloy na gamitin ang espada mula noon para mapanood at matuto sila, at pumayag silang gawin yun. Pagkatapos yun, tiningnan ni Hanbit si Balder, na nakapahinga sa isang kalapit na puno, at napansin na kahit mukhang kalmado si Balder, tila siya na sinusupil ang kanyang galit, at napagpasyahan ni Hanbit na sinisisi ni Balder ang sarili dahil nabasa ang kanyang galaw ng isang baguhan na tulad niya. Gayunpaman, nilapitan siya ni Hanbit at tinanong kung tapos na ang tunggalian, at sumang-ayon si Balder, bago sabihin sa kanya na maghintay doon habang kukunin niya ito ng isang bagay. Mula sa kanilang maikling usapan, nadama ni Hanbit na nagngangalit ang ngipin ni Balder upang itago ang kanyang galit, at ang sinumang susunod sa kanya ay mapapasok sa malaking kaguluhan. Pagkatapos ay ibinigay ni Balder sa kanya ang libro ng espada, at si Hanbit, pagkatanggap nito, tinawag itong ika-4 na libro na kanyang nakuha. Pagkatapos ay lumabas ang sistema, na nagpapakita na ayon sa pagsusuri ni Balder, ang mga gantimpala ay iaakma sa pinakamataas na halaga. Siya ay kumita ng 3,000 ginto at isang training manual, rank 1. Nakakuha siya ng isa pang kakaibang libro, at nagulat sila na sunod-sunod niya itong nakukuha. May nag-donate pa nga ng 10,000 won, at habang hinihingi ng lahat ang kanyang pagtuturo, bumulong si Hanbit kay Yeonwoo na asikasuhin sila, kaya umalis siya. Pagkatapos ay kinuha ni Yeonwoo ang stream at inalok silang turuan ng espadahan, ngunit sinabihan siya nilang umalis. Umalis si Hanbit patungo kay Balder at humingi pa ng iba, pagkatapos ay sinabi niya kay Hanbit na lumipat ang kanyang master sa Edland, kaya binigyan niya ito ng isang piraso ng damit,
na nagsasabing kung ibibigay niya ito sa kanya, kahit papaano ay makikinig sa kanya ang master. Nahulog kay Hanbit ang napkin na may birdang espada, at sinabi ni Boulder sa kanya na ang kanyang amo ay dapat nasa lugar kung saan nagtitipon ang hangin. Nang bumalik si Hanbit kay Yeonwoo, sinabi niya sa kanya na oras na para bumalik sila, ngunit nakita niya si Yeonwoo na gumaganap ng isang reaction dance. May nag-donate ng 1,000 won, habang binabanggit na maraming tao ang dadagsa kay Boulder pagkatapos nilang umalis, na magiging sanhi ng kanyang pagkapagod sa trabaho. Pagdating nila sa bayan, tinanong ni Yeonwoo kung pupunta sila sa amo ni Boulder, ngunit sinabi ni Hanbit sa kanila na huminto na muna sa araw na yon. Ipinaalam niya kay Yeonwoo na nagulat na kailangan niyang pumasok sa trabaho, at magiging problema kung hindi man lang siya makatulog ng kaunti, kaya nagunat siya at nagpaalam sa kanila. Sinasabing magkikita sila kinabukasan. Sumang-ayon si Yeonwoo at sinabi niya na tumakbo sila ng matagal noong araw na yon, kaya binati niya ito ng magandang gabi. Bago mag-log out si Hanbit, tinanong ni Yeonwoo kung maglo-login siya kaagad pagkatapos ng trabaho sa susunod na araw, ngunit tumanggi si Hanbit, at saka nag-log out. Pagbalik sa kanyang silid, nagising si Hanbit na pawisan at mainit, kaya nagpasya siyang maghugas at matulog. Nag-iisip siya kung ano ang maaaring dahilan ng matinding init, ngunit maya-maya ay nakakuha siya ng abiso mula kay Yeonwoo, na nagpapalam na aayusin niya kaagad ang bayad. Ginawa niya ang paglilipat, at si Hanbit, na mas gugustuhin sana na gawin niya ang lahat ng sabay-sabay mamaya, ay muntik ng matuliro matapos mapagtanto na kumita sila ng halos 3 milyong won sa loob lamang ng 2 araw, na ang aktwal na oras ng paglalaro ay mga 10 oras. Pagkatapos, naisip niya kung dapat ba niyang isantabi ang trabaho, ngunit naalala niya na nakapagpasya na siyang tanggapin ang realidad sa halip na manatili ng buuang oras sa laro. Nalungkot siya para sa mga manunood, ngunit nagpasya pa rin siyang panatilihin ang stream bilang libangan. Sa una, nag-alala siya kay Yeonwoo, na nagbabantay sa kanya, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip, na naniniwalang hindi laging sumasabog ang mga donasyon ng ganoon. Gayun din, mas magiging panatag ang loob ng kanyang ina kung mayroon siyang maayos na trabaho. Bago matulog, naisip niya na magandang ipakita ang kanyang paggalang sa magulang paminsan-minsan. Kinaumagahan, hinayla siya ng kanyang ina mula sa kama, at nagtaka siya kung bakit ginawa niya iyon ng napakaaga, ngunit pagkatapos ay itinama niya ang kanyang pag-iisip na hindi pa maaga. Naiinis, itinuro niya ang kanyang telepono, humihingi ng paliwanag tungkol sa napakalaking halaga ng pera na ipinadala niya rito. Nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag, nagtataka siya kung ano ang pinagkaabalahan nito magdamag at umaasa na hindi ito gumagawa ng masasamang bagay. Ang pinakamasama sa lahat, binatukan niya ito bago pa man niya bigyan ng sapat na oras upang magpaliwanag ng maayos. Sa simula, naghinuha ang matandang babae na ang pinakamabilis na paraan para kumita ng ganoong kalaking halaga ay pagsusugal. Ngunit pagkatapos ay pinabulaanan niya ito at pinaalalahanan siya tungkol kay Yeonwoo at sa larong binili niya rito, sinabing kumita sila ng ganoong kalaking halaga mula sa pag-stream sa laro. Dahil doon, nilinaw niya ang sitwasyon, pinaalalahanan siya na alam niyang hindi siya kailanman gagawa ng anumang ilegal. At matapos siyang pakinggan, bamantong hininga siya at sinabi sa kanya na mag-usap sila pagbalik niya mula sa trabaho. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya itong magmadali at maghanda para sa trabaho. Ngunit sa pag-aakalang hindi siya pinaniniwalaan nito, tinawag siya ni Hanbit pabalik, sinabing seryoso siya, at sinabi ng kanyang matanda na naniniwala siya sa kanya, ngunit nag-aalala siya na baka mas lalo lang itong magpahihirap sa kanya, tulad ng trabaho. Sa pag-alis niya, sa loob-loob niya ay tiniyak niya rito na sisiguraduhin niyang hindi na nito babuhatin ng mag-isa ang pasanin ng utang, at magsisikap siya upang masiguro na makapamuhay ito ng maginhawa. Sa trabaho, napansin ni Hanbit na sa kabila ng pagdaan sa nakakapangilabot na dimensyong yun, akala niya, ang pasanin ng totoong buhay ay hindi magiging kasing tindi noon, ngunit sa kasamaang palad. Labis siyang ginigipit ng kanyang team leader. Sinasaway siya ng lalaki at tinatrato na parang basura, at naaalala ni Hanbit kung paano, pagkapasok pa lang niya sa opisina, iniabot ni Minho sa kanya ang isang tambak ng komplikadong dokumento na halos naayos na niya, na ginagawang madaling intindihin, at sinisimulan pa lang niya itong trabahuhin nang bigla siyang tawagin ng team leader. Tinawag ng masamang boss si Hanbit na trial version at sinermonan siya tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho niya. Pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang card kay Hanbit,
Inutusan siyang ipagtimpla siya ng kape. Para linawin ang sitwasyon, tinanong ni Hanbit kung anong kape ang dapat niyang kunin para sa kanya. Ngunit nagpakiskes ng ngipin ang masungit na lalaki bago siya sinaman ng tingin ng matalim at ipinaalam kay Hanbit na puro Amerikano lang ang iniinom nila doon. Tinanong niya kung walang itinuro si Minho sa kanya, kaya mabilis na ipinagtanggol ni Hanbit si Minho, sinabing buo ang balak ng team leader na pagsasabihan ng husto si Minho sa oras na magpakita ito ng kahinaan. Habang ginagawa ni Hanbit ang kanyang utos, napansin niyang napakabigat ng kanyang mga hakbang. Pagbalik niya sa kanyang mesa kasama ang kape, nakita niya ang team leader na sumisigaw kay Minho, at tinatanggap ni Minho ang mga walang kwentang sinasabi ng lalaki na walang buhay ang mga mata, tinuturing itong pang-araw-araw na pangyayari. At nang dahan-daang nagsalita si Minho tungkol sa kung paano niya mahawakan ang bagong gawain dahil sa kasalukuyan niyang dami ng trabaho, sinabi ng team leader na lumalakas ang loob niya para manggahas na mamili ng kanyang mga atas. Agad, inihagis ng masungit na boss ang mga dokumento sa kanyang direksyon at sinabihan siya na kung inutusan siyang gumawa ng isang bagay, dapat niya itong gawin. Nang makita ang kanyang reaksyon, binagsak ni Hanbit ang kape sa mesa ng boss bago sumama kay Minho upang pulutin ang mga dokumento. Nang marealize ang ginawa ni Hanbit, sinaman siya ng tingin ng team leader nang may matinding galit at pagbabanta at sinabihan silang puro sila kalokohan. Matapos ayusin ang dokumento, bumalik sila sa kanilang mga upuan at nakita ni Hanbit kung gaano komplikado ang ekspresyon ni Minho at kung paano siya nakatulala sa kanyang monitor nang mas walang buhay ang mga mata kaysa karaniwan. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Minho kay Hanbit sa pagpapahintulot na masaksihan niya ang gayong kaawa-awang tanawin, ngunit binaliwala lang ito ni Hanbit na sinasabing ang leader ng kanilang grupo ay galit na galit. Gayunpaman, humihingi ng paumanhin si Minho, sinasabing hindi lang iyon ang dahilan, at ito ay dahil ang bagong proyekto na ipinasa sa kanya ng pinuno ng koponan ay matinding nakasentro sa development at nangangailangan ito ng maraming oras na paglalaan sa iba't ibang aspeto. Dahil sa bagong gawain, ipinaalam niya kay Hanbit nang maaga na sa tingin niya ay hindi niya ito masyadong matututukan, at iyon ang dahilan kung bakit siya humihingi ng paumanhin. Si Hanbit, na sumilip sa ilang bahagi ng mga dokumento, ay kinumpirma na ang bagong proyekto ay may kaugnayan sa RP, at pagkatapos makita kung gaano kawalang buhay ang hitsura ni Minho, ipinabatid niya kay Minho na kaya niya itong tulungan sa proyekto. Nang maglaon sa araw na iyon, pagkatapos ng trabaho, nakipagkita si Hanbit kay Yeonwoo at napansin niya ang mga eyebag sa ilalim ng mga mata ni Yeonwoo, kaya tinanong niya ito, nagtataka kung bakit mukhang pagod na pagod si Yeonwoo, at hinala niyang hindi ito natulog. Pagkatapos ay pinabulaanan siya ni Yeonwoo sa pagsasabing nakatulog siya ng 3 oras, kaya pinilit niya silang pumasok sa loob ng kafe bago sila magkwentuhan. Sa coffee shop, umungol at bum-antong hininga si Hanbit habang nagrereklamo tungkol sa nakakapagod na buhay ng isang nagtatrabahong adulto, at sinabi niya kay Yeonwoo na madali niyang mapupuno ang buong oras ng stream sa pagmumura lang sa kanyang team leader. Habang nagpapahinga, tinanong niya si Yeonwoo kung ano ang gusto nitong pag-usapan, at ipinakita ni Yeonwoo sa kanya ang kanyang telepono, na mayroong maraming kumpanya na sinusubukang kumonekta sa kanila, kung saan isa sa mga ito ay ang Yonhwa Gaming, isang malaking kumpanya na nag-aalok na bayaran sila ng panimulang taya na 100 milyong won. Sabi niya, lahat ay desperado na bilhin si Hanbit, at kung pipili siya ng kumpanya, ang Yonhwa Gaming ang pinakamahusay. Biglang tumingin si Yeonwoo sa mukha ni Hanbit at nakita itong nakakunot ang noo sa kanya, kaya sinabi niya rito na magpalamig. Pero pagkatapos, sinabi ni Hanbit kay Yeonwoo na huwag nang itago ang nasa isip nito at sabihin ng direkta, sa lahat ng bagay, sobrang halata kapag nagsisinungaling si Yeonwoo. Sinubukan ni Yeonwoo na itago ang nararamdaman niya, kaya tinanong siya ni Hanbit kung talagang gusto nitong sumali siya sa isang malaking corporate team. Talagang nag-aalala, matapos makita kung gaano kagalit si Hanbit, sinubukan ni Yeonwoo na lusutan ito sa pagsasalita, ngunit pinigilan siya ni Hanbit sa pamamagitan ng paghawak sa buhok niya at sinabihan siyang huwag subukang itago ang kanyang nararamdaman. Napasigaw sa sakit ang bata bago sabihin na alam niya kung gaano siya nahihirapan sa pinansyal, kaya gusto niyang makakuha siya ng magandang trabaho, kaya naisip niya na ang panimulang sweldo na 100 milyong won ay isang napakagandang kondisyon. Pinasalamatan siya ni Hanbit sa kanyang mga layunin at sinabing siya ang unang nag-imbita sa kanya na maglaro ng RP, kaya makatwira na pakinggan muna kung ano ang gusto niyang gawin. Nang marinig ito, nabanggit ni Yeonwoo na hindi niya ito nagustuhan,
at binanggit niya kung gaano kaganda sa unang tingin ang kalayaan sa paggalugad. Ngunit nang maranasan niya ito ay mahirap, at ang pag-unlad ay masakit na mabagal. Gayun din, mas gusto niyang manood kaysa maglaro, kaya naman, para sa kanya. Ang isang tulad ni Hanbit ay ang pinakamaliwanag na bituin. Lahat ng sariwa at nakakabighaning mga sandali nalilito kapag naglaro sila ng magkasama, gusto niyang kasama siya, pinapanood ang lahat na mangyari, at gusto niyang ibahagi ang eksaktong sandali sa ibang tao. Dahil doon, gusto niyang maglunsad ng MCN na ganap na nakasentro sa kanya. Plano niyang magtatag ng isang guild na sumasaklaw sa realidad at sa laro, at nakita ni Hanbit na pinag-uusapan niya ang sinabi niya noon sa militar, at nagulat si Yeonwoo na naaalala pa rin ni Hanbit. Nagtatakang tinanong ni Hanbit kung paano siya plano kumita, kaya ipinaalam ni Yeonwoo sa kanya na plano niyang gamitin ang isang feature para mag-upload ng mga video na idinagdag sa talaan na ginagamit nila para sa streaming, at ang ad. Ang kita ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Sa kabilang banda, si Hanbit ang pinakatinatalakay na user sa talaan, kaya itinatampok nila ang kanyang mga video sa pinakataas, at sa panunood pa lang ng kanyang mga video ay maakit na ang mga tao na maglaro. At mula doon, dadami ang bilang ng mga taong gustong sumama sa paglalakbay na iyon. Kaya tinatanong ni Yeonwoo ang kanyang opinyon tungkol sa mas seryosong pagpapalago ng channel, at nagtataka si Hanbit sa pagbabago niya. Sinabi naman ni Yeonwoo kay Hanbit na hindi siya empleyado, kundi dapat silang magsanib puwersa bilang mga co-CEO. Sinabi ni Hanbit sa kanya na kalimutan ang tungkol sa co-CEO, at sabihin na lang ni Yeonwoo kung ano man yun, at tutulong siya. Binanggit ni Hanbit na ang dahilan kung bakit siya naglalaro ay dahil kay Yeonwoo. At ito rin ang huling pagkakataon niya upang makarating sa Erfurt. Nagtataka siya kung ano ang mangyayari kung malalampasan niya ang laro at matagpuan ang Erfurt. Habang iniisip pa rin ang bagay na ito, nagtataka siya kung ano nga ba ang eksaktong dahilan kung bakit siya kailangang mamatay ng paulit-ulit. Habang kumakain sila, ipinakita ni Yeonwoo kay Hanbit na marami siyang natanggap na text, kaya tinawag niya itong estilo ng pamumuhay ng isang sikat. Bigla siyang nakakita ng ibang mensahe, at siya'y nabalisa, kaya mabilis siyang tumawag, at nang hindi sumagot ang kausap, muntik nang mawala sa sarili si Yeonwoo. Tinatanong siya ni Hanbit kung bakit siya kumikilos ng ganoon, at ipinaalala niya sa kanya ang Pioneer Group na nakita nila noong isang araw sa laro, at kung paano sila galing sa isang kumpanya ng Aleman na tinatawag na Rasten. Sa kasalukuyan, nabalitaan ni Yeonwoo na ang mga gantimpala sa Oswell Quest ay bumababa ang kalidad batay sa kung sino ang nauna, kaya idineklara ni Rasten na sila ang magmomonopolya sa quest. Hindi lang yan, hindi rin nakikita ang mga slime sa bomb slime fields. Ngayon, kumakalat ang mga chismis na pinlano raw ni Hanbit ang kaso kasama si Rasten noon pa. Ngunit si Hanbit, na nakarinig ng balita, ay nagulat, at nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Samantala, sa laro, isang grupo ng mga manlalaro ang nagmumura kina Rasten at Hanbit, tinatawag silang manloloko at sinasabing hindi sila mapagkakatiwalaan. Ito ay dahil sa sitwasyon kung saan bumababa ang kalidad ng item matapos kunin ang pinakamataas na kalidad. Habang ang isa ay nagrereklamo tulad ng isang unggoy, ang lohikal. Sinusuri ng isa ang sitwasyon, na sinasabing hindi magiging maayos kung basta-basta lang magbibigay ng natatanging marka ang laro sa lahat. Habang nagrereklamo siya sa kanyang kasamahan sa koponan tungkol sa kung paano naging invisible ang mga slime dahil sa mga panlilinlang ni Rasten, gusto niyang ipaliwanag ni Hanbit kung ano ang nangyayari sa stream, dahil tiyak na nakita niya ang anunsyo. Bumalik sa coffee shop, tinatanong ni Hanbit si Yeonwoo tungkol sa kung gaano kalaki ang Rasten Corporation, kaya ipinaliwanag ni Yeonwoo sa kanya na ang halaga ng isang korporasyon ay natutukoy sa dami ng malalakas na manlalaro na hawak nila. Sabi niya, ang Ranger ni Rasten, ang gumagamit ng pana, ay may combat power na 9,000, at kahit na nasa mas mahina silang bahagi para sa isang ranker, sila ay iisa, gayunpaman. Pinag-iisipan nito ni Hanbit at napansin niya na may paraan para malutas ito. Ngunit sinabi niya kay Yeonwoo na simulan ang stream ng mas huli kaysa karaniwan dahil mayroon siyang aalamin. Nang gabing yun, binasa ni Hanbit ang gabay aklat at nabanggit niya na natagpuan na niya ang hinahanap niya. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, pumasok siya sa laro upang tingnan ito at dumiretso sa lokasyon ng kuweba, napansin na eksaktong ganoon ang naalala niya. Doon, kinumpirma niya na nagtipon ng mga bomb slime doon, at habang maingat siyang lumalakad palampes sa kanila,
napansin niya na may isa lamang dahilan kung bakit sila nagtitipon sa iisang lugar. At sa unahan, nakita niya ang hari ng bomb slime. Ang bomb slime. Ang hari ay may katangian kung saan hinihila nito ang mga normal na unit upang sipsipin ang mga ito at lumaki. Ngunit ang unit na karaniwan nitong hinihila ay hindi ganoon kataas kumpara sa kasalukuyan, kaya naniniwala si Hanbit na may iba pang dahilan. Tumingin siya diretso sa harapan at namataan ng isang artifact na pang-akit ng halimaw at nakita na may nakasulat na Rasten dito. Ang aparato ay isang gamit na pang-isang beses lamang na maaaring makuha mula sa isang piitan sa hilaga, na nangangahulugang si Rasten ang naglagay ng pang-akit sa kulungan kung saan naninirahan ang hari ng bomb slime. At nangyari ang ganoong kaguluhan dahil nagsanib ang mga katangian ng nilalang at ang mga epekto ng bagay. Napagtanto ang kanilang pakana, pinatama ni Hanbit ang isang bowl ang apoy sa hari ng slime bomb. Nilulusaw ito nang hindi nabibigyan ng pagkakataong sumabog. Agad siyang ginantimpalaan ng malaking halaga ng experience points, at tumaas ang kanyang antas ng 4. Para sa pagpigil sa isang elite na halimaw, nakakuha si Hanbit ng titulong Recorder of the Sage, na, kapag inaktibo, ay lubos na nagpapataas ng kanyang kasanayan. Nang makita ang dami ng antas na kanyang nakuha mula lang sa pagtalo sa hari, nagtataka si Hanbit kung gaano karami sa mga slime bomb ang kumapit sa hari. Dahil naitatala ni Hanbit ang sitwasyon ng bomb slime, na nagpakita kung paano si Rasten ang nasa likod nito. Pinapost niya kay Yanwu ang video nang hindi nagpapakilala, na tinanggal niya ang bahagi kung saan niya ginamit ang kanyang fireball sa komunidad. Grupo, at sa paggawa nito ay pinayagan ng mga manlalaro at manunood na batikyusan ang kumpanya ng Aleman. Lahat ng ito ay salamat sa impormasyon na nakuha niya mula sa gabay aklat tungkol kay Gentrober, isang NPC na Monero na personal na naghukay ng kuweba kung nasaan ang hari ng bomb slime, at nalungkot siya matapos sakupin ng hari ng bomb slime ang kanyang kuweba. Mula sa impormasyon na mayroon siya sa lugar, madaling matukoy ni Hanbit ang lokasyon ng hari. Ang itinuring niyang kakaiba ay ang katotohanan na si Gentrober ay nasa gabay aklat, ngunit walang impormasyon tungkol sa kuweba. Hindi mapakali si Hanbit habang napapansin niya na ang gabay aklat, na normal lang naman na hindi nito naglalaman ng lahat, ay hindi lang nag-iwan ng ilang mahalagang bahagi kundi mayroon ding antas ng hindi tiyak na katumpakan. At mga bahaging iba sa katotohanan. Dahil dito, nagtaka siya kung si Adventurer A, ang sumulat nito, ay sadyang nag-iwan ng ilang cogs. Ngayon ay nagtataka siya kung sino ang tunay na pagkakakilanlan ni Adventurer A kalaunan, nakipagkita siya kay Yanwu, na nagsalita tungkol sa kung paano ang kasanayan, proficiency, ang pangunahing dahilan kung bakit iniiwasan ng lahat ang mahika, dahil kailangang buuin ang kasanayan, na napakahirap gawin. Karamihan sa mga tao ay sumusuko rito. Ang nakakagulat kay Yanwu ay nang ibunyag ni Hanbit na nakakuha siya ng 100% kasanayan, kaya umalma siya dahil imposibleng gawaing matapos sa isang araw. Pagkatapos ay kumapit siya kay Hanbit, hinihiling na ipakita ito para makita niya. Sinabi ni Hanbit sa kanya na ang kasanayan ay ang pinakamababa, nasa ranggo 1 sa una, ngunit sinabi ni Yanwu na ang minamaliit ni Hanbit ay ubod ng hirap, at ang matuto ng anumang mahika ay tumatagal ng hindi bababa sa 1 buwan. Kumapit si Yanwu sa kanya hanggang sa wala ng ibang pagpipilian si Hanbit kundi ipakita sa kanya, at nang gawin niya yon, lumuhad si Yanwu habang hirap na hirap siyang unawain, sa paniniwalang ito ay isang bug. Doon, sinabi ni Hanbit sa kanya na huwag ihayag ang kasanayan sa stream dahil gusto niyang ipakita sa mga kontrabida ang isang bagay na kawili-wili. Di nagtagal, sinimulan ni Yanwu ang livestream at ipinaalam sa chat na hindi sila konektado kay Rustin at patutunayan nila ito sa lalong madaling panahon. Una, sinabi niya sa kanila na panoorin si Hanbit habang gumagawa ng ilang tuklas bago magtungo upang hanapin ang master ni Balder. Sa kay Asvel, tindahan, tinanong ni Hanbit upang kumpirmahin kung tumakas na naman si Leia, at matapos makakuha ng positibong tugon, sinabi niya kay Asvel na si Leia ay nasa yugto ng kanyang pagre-rebelde at hindi magtatagal ay makakapiling na silang muli. Ang marinig siyang maghangad ng kabutihan para sa kanyang pamilya ay nagpasaya kay Asvel, kaya pinasalamatan niya si Hanbit bago tanungin kung bakit siya nagpakita. Doon, ibinunyag ni Hanbit na dumating siya upang matuto ng mas maraming salamangka, at nagtanong kung ayos lang. Binaliwala siya ng chat, sa paniniwalang imposible ito, ngunit pagkatapos ay ginulat sila ni Asvel sa pagpayag dito,
at ito ang nagpataka sa kanila kung paano siya matututo ng bagong spell dahil kailangan niyang maging sanay. Iniabot niya rito ang pangalawang libro, at nakakuha siya ng isang quest kung saan siya ay dapat matutunan ng mahika, at kung matagumpay niya itong magawa, hindi lang siya makakakuha ng bagong spell ng apoy, na tinatawag na Flame Burst ng hero rank, kundi makakakuha rin siya ng 10,000 gintong barya na may 3,000 puntos ng karanasan. Kapag nakita ng chat na ito ay isang hero rank spell, minamaliit nila ito, nakakalimutan na dati ay isang imposibleng ranggo itong makamit. Nakita niya ang grupo ni Rustin na mausisang naghihintay sa labas, kaya inabsorb niya ang libro at kinita ang mga gantimpala kasama ang hero rank spell, umakyat ng antas para maging natatangi muli. Pagkatapos ay inihayag ni Yonwoo, ipinapalam sa lahat na natutunan ni Hanbit ang bagong kasanayan sa mahika habang umaakyat ng ranggo. Pagkatapos ay sinabi ni Asvel sa kanya na kung sakaling mahipit siya, makakahanap siya ng paraan kung pupunta siya sa laboratorio ng pananaliksik sa mahika sa lungsod ng Ifrit. Dahil doon, pinasalamatan niya ito at lumabas, ngunit pagdating sa labas, nakita niya ang mga tauhan ni Rustin na balisang naghihintay, kaya nilampasan niya sila, at habang nilalampasan ang ranger, tinukso siya ni Hanbit sa pagtatanong kung may nangyari ba at dapat itong pag-aanin ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos nyon, kinuha nila ang mga aklat ng mahika mula kay Asvel, at sinabi ni Hanbit na sakim ang korporasyon ni Rustin. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Yonwoo si Hanbit kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang may ipapakita siya rito kanina. Kaya sumagot si Hanbit ng tanong, tinatanong si Yonwoo kung ano ang pagkakaiba niya at ng mga miyembro ni Rustin. Sa pagkakataong yon, bumilang ang mga lalaki hanggang 3 at ibinaliktad ang bukas ang mga libro, umaasang makukuha ang ikalawang kasanayan sa apoy. Ngunit sa sandaling yon, nagliyab ang kanilang mga libro. Nagpumilit silang apulahin ito ngunit nabigo sila, at kinagalit ito ni Asvel, na pinapanood silang sunugin ang kanyang mahahalagang libro at punuin ng usok ang bahay, kaya pinalayas niya sila. Sa puntong yon, naunawaan ni Yonwoo kung bakit. Ngunit ang mga manunood na hindi pa nabigyan ng impormasyon ay nagtanong sa kanya kung bakit. Bigla, ipinaalam ng isa sa mga tauhan ni Rustin sa iba na nagbago ang misyon, at nang makita nila ito, bumaba ang ranggo ng libro. At matapos kumpirmahin ng ranger na walang sinuman sa kanyang koponan ang natuto ng salamangka, dumiretso siya kay Hanbit, sinabing dapat silang mag-usap ng sandali. Tinanong siya ni Hanbit kung ano ang gusto niyang pag-usapan, at iginigiit ng ranger na malaman kung bakit si Hanbit lang ang nakakuha ng kasanayang Flame Burst. Ngunit kinutya siya ni Hanbit sa pagtatanong sa kanya ng parehong tanong bago sabihin na dapat niya itong alamin dahil isa siyang veterano. Nagalit ang ranger, at natatawa ang chat dahil sila ang laging humahadlang sa mga tao na makakuha ng kasanayan. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Hanbit kung paano nabigo ang lahat ng kanyang 50 tauhan, kasama siya, na makuha ang kasanayan, at mas masahol pa, nabawasan ang grado, kaya sinabi niya na hindi nagkataon lang na natutunan ni Hanbit ang kasanayan ng tama. Sinimulan ni Hanbit sa pagtumbok sa punto. Sinabi niya sa ranger na dahil sa kanyang koponan, maraming iba pang inosenteng manlalaro ang nawalan ng pagkakataong sumubok man lang makakuha ng bayani grado. Gayun din, hindi niya kailanman sinabi na ito ay nagkataon lamang. Kinainisan ito ng ranger habang ipinagpatuloy ni Hanbit ang pagpapaliwanag kung paano ang proficiency ang batayan ng pag-angat ng ranggo. Tinanong niya ang ranger kung naabot ba nila ang pinakamataas na proficiency bago makuha ang magic book. Naguluhan ang ranger. Kaya ibinunyag ni Hanbit na kailangan nilang itaas ang kanilang fireball proficiency upang makapunta sa susunod na hakbang, at sa pagkarinig nito, sinabi ng ranger sa kanya na dapat ganoon ang paraan para sa lahat. Kaya gusto niyang malaman kung paano nakuha ni Hanbit ang gantimpala nang hindi naabot ang pinakamataas niyang proficiency. Doon ipinahayag ni Hanbit ang nakakagulat na balita sa kanila sa pagbubunyag na naabot niya na ang pinakamataas na antas. Ikinagulat ito hindi lamang ng chat, kundi pati na rin ng ranger, na mukhang isang nalilitong ibon. Upang patunayan ang sinasabi niya, nagpa siya si Hanbit na ilabas ang kanyang stats at ipakita ang mga ito, at pinuri siya ni Yonwoo. Sa normal na sitwasyon, hindi gusto ni Hanbit na gawin ito, ngunit dahil hiniling ito ng ranger, wala nang saysay na itago pa, kaya't pinagmaliitan niya ang ranger bago inilabas ang kanyang stats, na nagpapakitang mahusay siya sa lahat ng kasanayan. Agad na nagkagulo ang chat, at ang ilan, tulad ng ranger,
ay nagtapos na nag-hack siya sa laro. Agad sinabi ng Ranger na ire-report niya si Hanbit, at binigyan siya ni Hanbit ng kalayaan, na nagsasabing wala siyang itinatago, hindi tulad nila. Nainis matapos mapaglaruan at mapahiya, umalis ng galit ang Ranger habang sinasabihan siya ni Hanbit na subukang maglaro ng tapat sa halip na kontrolin. Ang Sona, bumalik agad si Ranger sa tindahan at inutusan ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Asvel upang hindi sila mawalan ng pagkakataon, at ikinagalit ito ni Asvel. Pansin ni Hanbit na maaari silang sumubok sa loob ng 100 araw, ngunit pareho pa rin ang magiging resulta. Naawa siya kay Asvel dahil siya ang kailangang humarap sa grupo. Habang pabalik, nalaala niya si Asvel bilang uri ng guro na nais na ang kanyang mga estudyante ay mapagpakumbabang hubugin ang kanilang kasanayan ng walang pagiging sakim, at naaalala niya kung paano niya lubusang itinanim ang kasanayan sa kanya. Nagtataka si Hanbit kung ang pagkakita sa maraming taong namatay sa pagtatangkang unahan ang kanilang sarili ang dahilan kung bakit niya ipinilit na matutunan niya ng husto ang pangunahing salamangka sa kanya sa mga panahon niya, at minsan ang sinubukan niyang maging sakim, pinalayas niya ito, binalaan siyang huwag nang magpakita kailanman. Hindi nagbago ang kanyang personalidad at prinsipyo kahit na nakikialam ang laro, at ito ang dahilan kung bakit habang mas marami ang reklamo ni Rustin sa kanyang pintuan, mas bumababa ang kanyang pagtingin sa kanila, tulad ng nangyari sa kanya. Si Yanwo, na pakiramdam ay pagod na sa panunood kay Rustin, ay sinabi kay Hanbit na naging matindi siya sa pakikitungo sa grupo, dahil batay sa paraan ng kanyang pakikipag-ugnayan kanina, maaaring mauwi sa malaking gulo ang paninindigan ni Rustin. Walang pakialam sa mundo, sinabi ni Hanbit kay Yanwo na siya ang bahala sa kanila, at nalito siya, sinabing hindi naman siya ang nang-aaway sa kanila. Ngunit nabigo siyang malaman na siya ang may-ari ng account, kaya ipinaalala sa kanya ni Yanwo. At pinagtatawanan siya, nagdo-donate ang mga manunood sa stream, at pinasasalamatan si Hanbit sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na hindi lang mag-farm para sa slime bombs, kundi magsumikap sa kanilang kasanayan. Habang naglalakad pabalik si Hanbit, sinabi niya kay Yanwo na dadaan sila sa tindahan ng nayon, at nagtataka si Yanwo kung kailan sila hahanap sa amo ni Balder. Ngunit sinabi ni Hanbit sa kanya na mayroon siyang gustong ihanda bago yon. Ilang sandali pagkatapos, nang makarating sila sa bayan, nakita ni Hanbit kung gaano karami ang tao sa lugar, at nagtataka siya kung bakit, kaya si Yanwo, na nakakita sa sentro ng atraksyon, ay ipinaalam kay Hanbit ang tungkol sa kanya, si Refina, isang ranker, at isa sa iilang elementalista. Nagkagulo ang chat pagkatapos siyang makita, at habang nag-aagawan sila para sa kung kaninong asawa siya, nagtanong si Hanbit kung bakit kakaunti ang mga elementalista, kaya ipinagbigay alam sa kanya ni Yanwo na dahil lang ito sa tanging mga pinili ng espiritu ang makakagamit sa kanila. Samantala, pinag-uusapan sa chat kung paano hindi lang pagtagpo sa isang espiritu ang balakid, kundi pati na rin ang pakikipag-ugnayan sa kanila para makontrol sila. Ito ay napakabihirang mangyari, at ang kasanayan sa espiritu ay sobrang lakas. Iba ito sa pagkakaalala ni Hanbit sa mga bagay-bagay, at sinabi ni Yanwo sa kanya na ang mga kasanayan ni Refina sa espiritu ay nananatili sa rank 3, at ito ay kadalasang dahil ang titulong elementalista ay mas malapit sa isang titulong pangkarangalan, dahil hindi ito isang landas na maaaring piliin ng isa bilang pangunahin. Gusto ng mga manunood at ng lahat ng nakapaligid sa kanya na ipakita niya ang kanyang mga espiritu, at mula sa chat, nalaman ni Hanbit na mayroon siyang salamangka sa ika-6 na antas. Tinatanong ni Yanwo si Hanbit, na nagsabi sa kanya na interesado siya sa mga espiritu dahil napakagaling na taglayin ang kapangyarihan ng espiritu. Habang pinapanood nila si Refina na tumawag ng mga espiritu, pinag-uusapan ni Yanwo kung paano naiiba ang sining ng espiritu mula sa salamangka at kung paano ito nangangailangan ng likas na talento kahit na isa itong laro. Habang humahanga ang lahat sa kanyang sining, nalaman ni Hanbit na may kakayahan si Refina para sa kasanayang ito, at nakipag-ugnayan siya sa parehong espiritu ng tubig at hangin sa loob lamang ng 6 na buwan. Doon, nalaman ni Hanbit na si Refina ay nanatili sa 3 antas sa loob ng 10 buwan, at maaaring ito ay isang issue na hindi kayang lutesin ng husay. Habang pinapanood nila siyang maglakad, pagkatapos magtanghal para sa madla, tinanong ni Hanbit si Yanwo kung si Refina ang numero 1 elementalist, ngunit sinabi ni Yanwo na ang mga nangungunang vanguard ay lubhang lihim sa kanilang impormasyon. Dahil ang laro ay binuo para sa unang makakatapos nito upang magkaroon ng karapatan sa pagmamay-ari,
Lohikal lamang na panatilihing lihim ng mga tao ang kanilang mga kakayahan. Kung tutuusin, ang impormasyon ay kapangyarihan. Tinitigan ni Hanbit si Rafina at napansin na hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang pagkakamag-anak sa isang taong nakipag-ugnayan sa mga espiritu. Pagkaalis niya, sinabihan niya ang mga manunood na maghanda para sa susunod na quest, at mausisang tinanong ni Yanwu sa kanya kung ano ang gusto niyang makuha, ngunit sinabi ni Hanbit sa kanya na makikita niya. Pagdating nila doon, pagkatapos bisitahin ang tindahan, mukhang nabigo si Yanwu dahil bumili lang si Hanbit ng maraming walang kwentang bagay. Pagkatapos ay lumakad sila ng ilang sandali, habang inakay sila ni Hanbit sa lugar kung saan nagtitipon ang hangin. Pagdating sa isang bangin, sinabi ni Hanbit na mukha itong pasukan, ngunit hindi sumang-ayon si Yanwu sa kanya, sinabing mukha itong pasukan sa kabilang buhay. Bigla, nakakuha si Hanbit ng isang quest, na para sa kanya ay hindi lang hanapin ang Swordmaster ni Boulder kundi makuha rin ang pagkilala nito. Dahil ang paggawa nito ay maaaring magbigay sa kanya ng napaka-espesyal na teknik. Habang takot ang chat sa bangin, nagtataka si Hanbit kung paano bumaba, kaya nagbigay ang mga manunood ng isang commission challenge, hinahamon silang subukan. Bungee jumping ng walang lubid. Kalmadong sinasabi ni Yanwu sa kanila kung gaano ito kapanganib at sinasabi kay Hanbit na hindi nila kailangang gawin ang misyon. Patuloy ang pagbibigay donasyon ng mga manunood, at nang makita ni Yanwu na walang sinasabi si Hanbit, tiningnan niya ito at nakita itong nakangisi na parang demonyo. Nakaramdam na sa kung ano ang susunod, nangamba si Yanwu sa kanyang buhay, at hinawakan siya ni Hanbit at lumundag nang hindi binibigyan si Yanwu ng sapat na oras upang tapusin ang kanyang sinasabi. Habang sila ay bumababa sa bangin, napansin sa chat na may tibay ng loob si Hanbit. Matagal silang bumaba at nahimatay si Yanwu sa kalagitnaan ng paglalakbay. Pagkatapos ay nakita ni Hanbit ang isang magic circle, at ligtas silang lumapag. Nagising si Yanwu at nagpasalamat sa kanyang kapalaran na hindi siya patay, at Hanbit. Ipinapalam sa kanya na natapos na nila ang misyon. May biglang nag-donate at ipinapalam sa kanila na humigit kumulang 300 tagapagsubaybay ang nagpakamatay matapos masaksihan ang pagsubok ng katapangan ni Hanbit. Samantala, ang dahilan kung bakit buhay sina Hanbit at Yanwu ay tanging dahil sa panyo ni Boulder, kaya plano niyang ibunyag ito kapag natalo ang mga taga-Rasten ng humigit kumulang 10,000 beses pa. Si Yanwu, na may nakita, ay tinawag ang pansin ni Hanbit, at nang tumingin sila sa unahan, nakita nila ang isang figure sa tuktok ng mga bato, at sinabi ni Hanbit kay Yanwu na ang taong yun ay ang guro ni Boulder. Si Yanwu, nang makumpirmang matatapos ang quest sa sandaling makarating sila sa Wind Swordsman, ay namangha sa natuklasan at sinabing sila. Dapat nang magpatuloy. Si Hanbit naman, tinanong siya kung gusto niyang mauna at sinabi sa kanya na magandang tanawin ito mula sa loob, kaya dapat talagang kuhanan ito ni Yanwu ng personal. Nakaramdam ng damdamin si Yanwu sa kabaitan ni Hanbit at tinawag siyang isang tunay na streamer, ngunit minadali siya ni Hanbit. Naglakad si Yanwu nang walang kaalam-alam sa daan, ngunit biglang may sibat na lumabas mula sa dingding at sumagi sa kanyang pisngi. Nagulantang ang chat, at ang ilang manunood ay nagtataka kung si Hanbit ba ang demonyo sa pananadya kay Yanwu. Sa takot at pagkainsulto, sinigawan ni Yanwu si Hanbit, sinasabing sinadya niya ito. Ngunit sabi ni Hanbit ayos lang yon. Tutal, hindi naman siya namatay. Natutuwa ang chat sa komedyang nagaganap sa pagitan nila. Ngunit nang makita nilang kinuha ni Hanbit ang pana at itinutok malapit sa sibat, sinabihan nila si Yanwu, na natatakot, na humingi ng tawad. Nagpakawala si Hanbit ng mas marami pang pana sa parehong disenyo sa mga pader, bago utusan si Yanwu na sumunod sa kanya. Nalilito, tinanong ni Yanwu sa kanya kung para saan ang mga pana, kaya ipinaliwanag ni Hanbit na pakiramdam niya ay mayroon pang ibang patibong, kaya niya pinakawalan ang mga ito ng mas maaga. Biglang nagsimulang umalag ang lugar, at habang nagtataka sila kung ano ang nangyayari, isang malaking bato ang gumulong sa kanilang daraanan. Takot na takot, sumigaw si Yanwu kay Hanbit, ipinaalam sa kanya ang tungkol dito, sinabing wala na silang mapagtaguan, ngunit ginulat siya ni Hanbit sa pagsasabing hindi na kailangan. Nilikom niya ang kanyang apoy, mahika at pinalipad ang bato sa isang tabi gamit ito. Nang makitang hindi winasak ni Hanbit ang bato sa maliliit na piraso gamit ang pagsabog ng apoy, nagtaka ang mga manunood kung ganoon ba kaina ang engkantasyon, ngunit napagpasyahan nilang kinontrol ni Hanbit ang kanyang kapangyarihan.
Ilan sa kanila ay nagtatalo rin kung paano pa rin nahuhulog sa kapahamakan ang mga taga-Rasten, at ito ay nagpasaya kay Hanbit. Pagkatapos ay hinimok niya si Yanwu na sumama sa kanya, at makalipas ang ilang sandali ay libu-libong palaso ang lumipad patungo sa kanila. Mabilis na panyana ni Hanbit ang karamihan sa mga palaso, at humanga ang chat sa kanyang galing. Sa kasamaang palad, naubusan siya ng palaso, kaya kinuha niya ang kanyang espada habang inuutusan si Yanwu na bantayan ang kanilang paligid. Pagkatapos ay pumalit si Yanwu sa komentaryo, ipinapalam sa kanila na pinapalis ni Hanbit ang mga pana gamit ang kanyang espada. Kaagad siyang trinato na parang isang paslit na gumaganti sa nakikita ng lahat. Ang dalawa ay nagpatuloy sa ganoong paraan, puwersahang dumadaan sa mga bitag, ngunit nang malapit na sila sa ligtas na lugar, sinigawan ni Hanbit si Yanwu na huminto, at sa sandaling sumunod siya, mga sibat ang sumulpot mula sa lupa ilang pulgada ang layo mula sa kanila. Pagkatapos ay binalaan ni Hanbit si Yanwu na huwag magpabeya, at ito ang ikinagulat ng huli, na nagtataka kung paano nalaman ni Hanbit kung kailan iiwas. Doon, ipinaliwanag ni Hanbit na hindi ito usapin ng kaalaman, kundi ang kutob na kanyang nalinang. Sa totoo lang, si Hanbit ay kumikilos batay sa alaala ng kalamnan, na nakaukit sa kanyang kaluluwa matapos siyang umulit ng 55 beses. Bigla, isang malaking bato ang bumagsak mula sa itaas, ngunit binasag ito ni Hanbit gamit ang kanyang apoy. Bagaman isang maliit na bato ang tumama sa ulo ni Yanwu, tiniis niya ang pinsala ng buong tapang. Nang ipaalam ni Hanbit sa kanila na kaunti pa ang kanilang lakbayin, nawala ng pasensya si Yanwu, at nagtanong siya kung gaano pa kalayo. Ngunit pagkatapos, sa ilang hakbang, sinabi ni Hanbit sa kanya na naroon na sila. Tumanggi si Yanwu na maniwala sa kanya, dahil iyon ang paraan ng paghikayat na ginamit ni Hanbit sa buong panahon upang tulungan siyang magpatuloy. Ngunit nang sabihin ni Hanbit sa kanya na tumingala, nakita niya ang maestro ng Wind Sword sa mismong harapan. Tuwang-tuwa, tinanong niya si Hanbit kung makukuha nila ang kasanayan, ngunit sinabihan sila ng master ni Balder na bumalik. Nagtataka ang mga komento sa chat kung biro lang ito matapos ang lahat ng pagsisikap, at tulad nila, sumigaw si Yanwu kay Hanbit, nagtataka kung pinagdaanan nila ang lahat ng hirap na yun nang walang saysay. At dito nagtatapos ang ating video, maraming salamat sa panunood. Paalam!